Mr. Silent Channel. Kabanata 771 hanggang 800. Kaya ano ang susunod? Ito ay ang kaluluwa forging at solidification. Kapag nakumpleto na ang paggamot, ang pag-forge ng kaluluwa ay nakumpleto ng 70% at pagkatapos ay sa panghuling pag-evoke ng kaluluwa, ang pag-forging ng kaluluwa ay nakumpleto na nangangahulugan na ang pag-forging ng kaluluwa ay matagumpay. Walang alinlangan, ang immersion silver ay isa sa mga pinakapambihirang metal na pinakamadaling mapeke, ngunit kung may lalabas na piraso ng Soul Forge immersion silver, magiging mahal pa rin ito. Dahil sa antas ng Soul Forging, ang mga bihirang metal ay hindi na bihirang mga metal. Ito ay isang tunay na kayamanan. Ang bilis ng martilyo ni Tang Wulan ay nagsimulang bumilis, at ang kanyang enerhiya at kapangyarihan ng dugo ay napakalakas, at sa oras na ito ay wala nang palatandaan ng pagkabulok. Sa kabaligtaran, ang ginintoang manipis na ulap sa paligid ng katawan ay naging mas matindi. Si Shen Yin ay ganap na naging ginto, at ang mga dagandong ng mga dragon ay umalingaw, pati na rin ang malinaw na alingaw ng kaluluwa. Nangangahulugan ito na ang lahat ay gumagalaw sa isang magandang direksyon. Biglang, ang gintong mabigat na pilak ay biglang yumanig, at pagkatapos ay tumalon mula sa forging platform. Ito ay, mag-ingat ka, life shock ito. Gusto nitong tumakas. Ang metal na binigyan ng buhay, sa sandaling ang antas ng buhay ay pinasigla ng kaluluwa na nagpapanday sa isang tiyak na antas, ito ay magkakaroon ng sarili nitong karunungan. Sa oras na ito ay magiging panik, hindi ito nais na kontrolin ng iba, ito ay lilito na katulad ng pagtakas. Kapag ito ay wala na sa kontrol ng forge, dahil ang kaluluwa nakakaakyat pa lang ay hindi pa natitibay, ang kaluluwa ay mabilis na maghihiwa-hiwalay at babalik sa espiritual na yugto ng pagpapanday. Sa oras na iyon, ang piraso ng metal na ito ay hindi na posible para sa soul forging. Hindi nagpanik si Tang Wulan, at malamig na tumikim, bumalik ka. Kasabay ng kanyang mababang inumin, ang ikatlong gintong halo sa kanyang katawan ay matinding kumikislap. Ang piraso ng gininto ang mabigat na pilak ay nanginag, at sa pamamagitan ng isang dang, ito ay nahulog pabalik sa forging platform. Golden Dragon Roar. Nagkaroon na ng aura ng dugo ni Tang Wulan sa mabigat na pilak na ito, at ang dugo ng Golden Dragon King ay napakalakas. Sa pagkamangha ni Tang Wulan, ang mabigat na pilak na ito ay hindi mapigil ang bumalik. Huminga ng malalim si Tang Wulan, muling itinaas ang mabigat na martilyo gamit ang dalawang kamay, at biglang nahulog. Magsisimula ang susunod na yugto, ang kaluluwa ay pinatatag. Ang mga mata ni Tang Wulan ay nagbago mula sa ginto hanggang sa kulay ubing ginto. Sa bawat pag-indayog ng martilyo, mas kaunti ang inilalabas ng madugong hininga, ngunit tumaas ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Isang purple golden na liwanag na mahigit 2 talampakan ang haba ang bumungad sa kanyang mga mata. Direktang ginamit ang soul impact ng purple magic pupil sa metal. Biglang, ang amplitude ng golden heavy silver tremor ay nagsimulang lumiit. Sa ilalim ng dalawahang kontrol ng mental shock at forging, ang gintong-ginto sa loob nito ay nagsimulang magtagpo sa loob habang ito ay nanginginig, at ang mga naunang linya ay nagsimula ring lumabas. Ngunit ito ay hindi na isang linya lamang, kundi isang piraso ng parang buhay na mga kaliskis na hugis diamante, na eksaktong kapareho ng mga kaliskis sa katawan ni Tang Wulan. Nagsimulang maging mabigat ang aura ng mag-ama ni Mu Chen at Mu Shi. Mukhang napakakinis din ng soul solidification. Ayon sa kalakaran na ito, talagang posible para sa kanya na makumplito ang paggawa ng kaluluwa. Kahit na isang soul forging lang ang nakumpleto niya, opisyal na nag-upgrade si Tang Wulan mula sa ika-6 na antas na panday tungo sa ika-7 antas na panday. Kapag naabot na niya ang ika-7 antas, siya ay magiging isang bagong santo craftsman. Alam mo, kahit sa Shrek Academy, mayroon lang Fanguyo, ang Saint Craftsman. Kapag si Tang Wulan ay naging isang santo craftsman, ang kanyang katayuan sa lipunan sa buong Daoluo continent ay magiging ganap na iba, at siya ay magiging bahagi ng tunay na pinakamataas na antas. Maaari pa nga siyang maging presidente ng isang malaking asosasyon ng forge ng lungsod. Higit sa lahat, 19 na taong gulang pa lamang siya ngayon. Sa edad na 19, maaari at may pagkakataon siyang patuloy na mapabuti at maapektuhan ang mundo ng master craftsman. Napakataas ng katayuan ni Zhenhua sa mainland na kahit ang Bundestag, maging ang Spirit Pagoda at Shrek Academy ay hindi madaling masaktan. Tulad ng huling beses na pinaslang si Zhenhua, ang Spirit Transmission Pagoda at ang Federation ay nagpasimula ng clean-up operation ng magkasama, kaya nawala ang masamang espiritong master, at hindi pa lumitaw hanggang ngayon, makalipas ang ilang taon. Ito ay makikita kung ano ang kahulugan ng isang santo craftsman sa buong kaluluwa master mundo. Parami ng parami ang mga kaliskis ng gintong dragon na lumitaw, hanggang sa masakop nila ang buong lumulubog na pilak. Ang gintong halo ay nagsimulang pigilan, at ang sariling liwanag ni Shen Yin ay nagsimulang kumurap ng regular. Matagumpay na pagpapagaling. Hindi napigilan ni Mu Chen na iwagayway ang kanyang braso ng malakas.
Alam nyo, kung ito man ay kaluluwa na nagpapanday ng reverberation o soul forging solidification, ang dalawang prosesong ito ay lubhang mahirap, at ang makumplito ang dalawang prosesong ito ay nangangahulugan na ang isang panday ay dapat maging isang santo. Bagamat napakahirap ng panghuling proseso ng evocation ng kaluluwa, ang prosesong ito ay maaaring gawin sa paglipas ng panahon. Nagpanday pa rin si Tang Wulan, patuloy na tumitibay. Ang chi at pagbabago-bago ng dugo sa kanyang katawan sa wakas ay nagsimulang mabulok. Ngunit sa oras na ito, si Tang Wulan ay hindi nang ahas na huminto. Ang dahilan kung bakit pinili niyang gamitin ang kapangyarihan ng chi at dugo para kumpletuhin ang soul forging sa halip na gamitin ang sarili niyang soul power ay dahil hindi sapat ang soul power niya. Normal na kaluluwa forging, pagkatapos ng buong proseso, hindi bababa sa 7 ring cultivation base ay maaaring makumplito. Malinaw na hindi ginawa ni Tang Wulan. Ang kanyang kapangyarihan ng chi at dugo ay hindi maaaring katumbas ng kapangyarihan ng 7 singsing, ngunit ang pagkakaiba ay ang kanyang bloodline ay ang bloodline ng Golden Dragon King, at ang antas ay sapat na mataas. Sa proseso ng paggawa ng kaluluwa, ang kapangyarihan ng chi at dugo ay mas madali kaysa sa kapangyarihan ng kaluluwa. Pagsasama at kontrol. Halimbawa, kung i-chow ng soul forging ang hakbang na ito, hindi ito magagawa ni Tang Wulan ngayon kung napik niya gamit ang soul power, ngunit magagamit na niya ang kapangyarihan ng chi at dugo. Ito ang pagkakaiba. Nahulog ang dalawang martilyo, ding. Sa malutong na tunog, ang maliwanag na ginintoang liwanag ay biglang bumaril mula sa mabigat na pilak, at sa loob ng ginintoang liwanag ay mayroong hugis dragon na halo na umaaligid sa metal. Si Tang Wulan ay hindi nang ahas na magpabeya, huminga siya ng malalim, at sa isang soft drink, ang kanyang buong hininga ay lumakas. Nagniningning ang mga mata. Bahagyang nanginig ang mga kamay, at isang pares ng mabibigat na pilak na martilyo ang kumatok sa isa't isa sa kanilang harapan. Kaagad pagkatapos, isang malakas na dagandong ng dragon ang biglang umalangaw mula sa kanyang katawan. Ang unang gintong halo ay kumikinang ng maliwanag, at ito ay ang gininto ang katawan ng dragon. Ang soul summoning ay para ipatawag ang kaluluwang nagpapanday ng metal na may enerhiyang ini-inject ng sarili kapag nagpapanday, at para bumuo ng mutual echo dito. Sa ganitong paraan, ang kaluluwa sa loob ng metal ay tunay na naisaaktibo. Ang pagpapanday ng kaluluwa ng may sigla ay parang halaman, habang ang pagpapanday ng kaluluwa gamit ang kaluluwa ay gagawing parang soul beast ang metal. Ito ay ang tunay na kaluluwa forging. Sa madaling salita, sa sandaling matagumpay ang paggawa ng kaluluwa, ang metal ay tunay na magiging isang buhay na bagay. Dito naruroon ang mga Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahirap ang paggawa ng kaluluwa. Umalangaw-ngaw ang nakatutuwang mga dagandong ng dragon sa forging room, at ang piraso ng metal ay patuloy ding umuugong. Ngunit agad na kumunat ang noo ni Tang Wulan. Ang proseso ng pag-evoke ng mga kaluluwa ay masyadong mahirap, sa katunayan, hindi niya ito sinubukan ng ilang beses sa kanyang sarili. Nagawa niyang kumpletuhin ang dalawang proseso ng soul forging reverberation at soul forging curing tulad nito, 2 o 3 beses pa lang siya nagkaroon noon. Wala ring paraan para turuan ang soul summoning, dahil iba-iba ang proseso ng forging para sa bawat tao. Om. Ang gintong Chen Yin ay nanginginig ng husto, at pagkatapos ay biglang tumahimik. Si Tang Wulan ay mukhang bumagsak at nabigo. Ang soul evocation ay tumatagal lamang ng maikling panahon. Matapos ang kaluluwa ay patigasin, ang metal na kaluluwa ay agad na aktibo. Sa oras na ito, kung maaari itong ay sublimate ng soul evocation, pagkatapos ay makukumpleto nito ang soul forging at magiging isang bagong anyo ng buhay na may metal na katawan. Kung hindi ito gumana, pagkatapos ay manatiling matatag sa solidified estado ng kaluluwa forging. Sa Golden Scaly Immersion Silver, Golden Light Flicker at Lilito, puno ng espiritualidad. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito maaaring maging isang kumpletong anyo ng buhay tulad ng isang soul beast kung tutuusin. Isang malaking kamay ang mahigpit na humawak sa balikat ni Tang Wulan, nagawa mo ng mabuti, huwag mong masyadong i-pressure ang iyong sarili. Nilinga ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin at nakita ang ngiti ni Mu Chen sa kanyang mukha. Kung talagang magtagumpay ka sa soul forging, mahihiya akong hindi maging presidente. Kung makakamit mo ang solidification step, ang piraso ng metal na ito ay masasabi ng half-step soul forging. Kahit na para sa iyong tiyuhin kung alam mo, siguradong bibigyan ka ng thumbs up. Sa loob lamang ng ilang taon, nakapasok ka na sa tarangkahan ng banal na tao. Kung ang ating craftsman ay magpapatuloy sa tamang paraan, maaaring maging isang Diyos sa hinaharap. Napakamot ng ulo si Tang Wulan, teacher, na ipasa mo ang award. Marami pa akong pagkukulang. Hindi ko pa naaabot ang threshold ng soul summoning. Ang mga unang hakbang ay nangangailangan ng sobrang lakas, at napakaliit ng pagkakataon na maabot ang huling hakbang. At sa bawat pagkakataong ito, nararamdaman ko ang kaunting enerhiya. Mataimtim na sinabi ni Mu Chen, ang pagpapanday ay nakasalalay sa akumulasyon. Kabilang sa 3 kahirapan ng paghuhubog ng kaluluwa, sa katunayan, ang pinakamahirap na bagay ay ang pag-awit ng unang antas ng paghuhulma ng kaluluwa. Ito ay talagang hindi isang bagay na magagawa sa pagsusumikap.
Ang higit na kailangan ay ang swerte at talento. Mga huwad na kayang gawin ito, hanggat mayroon silang sapat na oras upang maipaon ang mga ito sa kahuli-hulihan. At maaari na silang maging matatag sa wakas. Ang lahat ng kailangan ay ang pagtitipon ng oras, at ang kailangan ay ang pagpapanday ng mga kaluluwa ay mayroon ding upang patuloy na mapabuti ang iyong antas ng paglilinang, kasama ang iyong espiritual na kapangyarihan, mas malinaw ang iyong mga damdamin kapag ikaw ay magiging isang santo craftsman. Tumango si Tang Wulan at ngumiti, salamat guro. Guro, tingnan mo, magkano ang maibebenta ko para sa piraso ng mabigat na pilak na ito? Hindi napigilan ni Mushi na pumulupot ang kanyang mga labi sa tabi niya, basta hindi nagbago yun, nahulog ka ba sa mga mata ni Chen? Hindi niya alam kung ano ang kailangan ni Tang Wulan para sa misyong ito. Pinandilatan ni Mu Chen ang kanyang anak, at pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, ano ang ibinebenta mo? Nakolekta ko itong half-step soul forging. Ikaw ang aking pinakamahusay na disipulo. Kailangan ko lang dalhin ang piraso ng metal na ito sa punong tanggapan at ipakita ito. Tiyuhin mo ito, kaya naiinggit din ako dito. Hahaha. Sa yugto ng kalahating hakbang na kaluluwa, kwalipikado ka na ulit sa pangalan mo. Gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso at nagmamadaling sinabi, Guro, bakit hindi mo ako tulungan sa isang pangalan? Napatingin si Mu Chen kay Tang Wulan nang may pagtataka. Para sa Sage Craftsman, ang pagbibigay ng pangalan sa kanyang sariling metal ay isang napakaluwalhating bagay. Ilang tao ang magbibigay ng kwalipikasyong ito sa iba. Nang makita ang sinseridad sa mga mata ni Tang Wulan, nag-aalangan pa rin si Mu Chen, ngunit sinabi na ni Tang Wulan, Guro, wala akong mapupuntahan ngayon kung wala ang iyong pagtuturo. Huwag tumanggi. Tumawa si Mu Chen, okay. Wala nang mas magpapasaya sa akin kaysa dito. Pagkatapos ay bibigyan ka ng guro ng pangalan. See you forging these heavy silver covering with dragon scales, mas magandang tawagin itong dragon scales. Iluglab mo ang pilak. Lahat ng iyong soul forging metal ay ipangalan sa kaliskis ng dragon, paano? May unicorn din sa pangalan mo, which is homophonic. Mabuti. Mula sa sandaling ito, ang hinaharap na half-step soul forging ni Tang Wulan at sa itaas ng mga metal ay may sariling mga pangalan. Immersion Silver ay nangangahulugan ng Dragon Scale Immersion Silver, at Fine Gold ay nangangahulugan ng Dragon Scale Fine Gold. Kapag ang isang bihirang metal ay may pangalan, ang halaga nito ay hindi maisip. Bukod dito, ang kaluluwa ng bawat santo craftsman na nagpapanday ng mga katangian ng metal ay iba. Hindi lahat ng mga Spirit Masters ay maaaring gumamit ng kaluluwa ng parehong Saint Craftsman para magpanday ng metal. Ang kaluluwang ito na nagpapanday ni Tang Wulan ay may dugo ng kanyang Golden Dragon King, at ang kalidad nito ay mataas. Kapag tunay na nakumpleto ang paggawa ng kaluluwa, ito na ang pinakamataas na pag-iral sa mundo ng santo. Naaangkop sa halos lahat ng Armor Masters. Lalo na ang malakas na Opens Iba at Power Type Battle Armor Masters ay isang perpektong tugma. Minsang sinubukan ni Tang Wulan na ang metal na napik ng kanyang kalahating hakbang na kaluluwa ay maaaring maputol ang presyon ng kanyang sariling Golden Dragon King bloodline. Dahil ito ay iisang pinanggalingan. Sa hinaharap, kung ang lahat ng kanyang mga kasama ay magsusuot ng Dragon Scale Metal Battle Armor na kanyang napik, at least mapipigilan nila silang maapektuhan ng sarili nilang dugo sa labanan. Binigyan ni Mu Chen si Tang Wulan ng 5 milyong federal na barya, sapat para sa lahat ng kanilang gastusin sa paglalakbay. Kung talagang gustong magbenta ng Dragon Scale Shenyin, ang halaga ay higit pa riyan. Ito pa rin ang kaso ng half-step soul forging. Ngunit tinanggap ni Mu Chen ang piraso ng metal na ito para kolektahin ito, at iba ang kahulugan. Senior sister, alis na ako. Kumaway si Tang Wulan kay Mushi na dumating sa pintuan. Bagamat si Mushi ay patuloy na nakikipag-usap sa kanya ng malamig, nang siya at ang kanyang mga kaibigan ay talagang gustong umalis, siya ay patuloy na naghahatid sa pintuan. Nakatingin kay Tang Wulan na ngumiti at kumaway sa sarili, kinagat ni Mushi ang kanyang ibabang labi. Bigla itong sumugod at niyakap siya. Nagulat si Tang Wulan sa kanya, at ang boses ni Mushi ay nagmula sa kanyang tainga, mag-ingat ka, Wulan. Bago pa siya makapagsalita, binitawan na siya ni Mushi, at tumakbo rin si Fei pabalik sa Blacksmiths Association. Ang halimuyak ay naroon pa rin, at isang malakas na pakiramdam ng pagkawala ay lumitaw. Ang pagkawalang ito ay hindi lamang dahil sa paghihiwalay, ngunit dahil din sa biglang naramdaman ni Tang Wulan sa sandaling ito na hindi na siya ang batang siya noon, lalo pa ang isang bata. Siya ay nasa hustong gulang na, ang kabataan ng kanyang kabataan ay mawawala ng tuluyan, at ang mga responsibilidad sa kanyang mga balikat ay pabigat ng pabigat. Nag-aatubili. Ngumiti si Exi sa tenga ni Tang Wulan. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay sa galit at kumatok sa kanyang ulo. Isang minibus na kayang tumanggap ng 20 tao na nakaparada sa harap nila, na espesyal na inayos ni Mu Chen para sa kanila. Ipapadala sila ng direkta sa istasyon ng tren ng gabay ng kaluluwa. Sa totoo lang, si Tang Wulan ay natural na medyo lumalaban sa Soul Guidance Train. Ito ay dahil sa mga espesyal na pangyayari na nakatagpo niya noon na naging dahilan upang siya ay hindi makapagsalita. Ngunit kailangan niyang aminin na ang Soul Guidance Train sa kasalukuyan ang pinakamabilis na paraan ng transportasyon patungo sa direksyon ng pagsasanay sa militar.
Ngayong nagtakda na ng oras ang kolehiyo at makikita ito sa tono at ekspresyon ni Kailao, maaaring hindi ganoon kadaling makarating sa destinasyon. Mas mahusay na makatipid ng oras, natural. At ngayon ay hindi na sila ang mga lalaki noon. Lahat sila ay isang character na Battle Armor Masters, at 7 character Battle Armor Masters. Medyo malakas na ang pinagsamang combat power. Sa makatuwid, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya si Tang Wulan na tawagin itong Soul Guidance High-Speed Train. Halika sa Soul Guide Train Station, bumili ng tiket. Hindi ginamit ni Tang Wulan ang kanyang orihinal na mga pribilehiyo. Matapos bumili ng tiket at sumakay sa tren, ang paghinga ni Tang Wulan ay naging mas bago pa man magsimula ang tren. 2 tao ang magkasunod na kumilos sa tren. Si Tang Wulan at Le Zhengguo ay magkasamang nakaupo, sina Xu Lizi at Ye Xinglan, Xi at Yuan Enyahui, at Xu Xiaoyan ay nakaupo sa isang hilera ng 3 tao sa kabilang panig. Narinig ni Le Zhengguo ang pantay na paghinga ni Tang Wulan at hindi niya maiwasang lumingon, at nagulat siya nang makitang natutulog na siya. Oo, sobrang pagod niya. Masyado siyang pagod sa 6 na buwang paglilinang sa akademya. Kasabay ng nakaraang pagsasanay sa kaluluwa, si Tang Wulan ay hindi lamang pagod sa pisikal, ngunit pagod din sa kanyang puso. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, mahimbing na natutulog. Ang gwapo niyang mukha ay mukhang napakakalma, may mahabang pilikmata na nakapatong sa ibabang talukap. Nakatulog man siya ay maganda pa rin siyang tao. Tumingin si Le Zhengguo kay Tang Wulan, at tulala siyang umupo doon. Sa nakalipas na 6 na buwan, nakaramdam din siya ng pagod. Dahil ang si God Fate Blind Date Meeting ay tinanggihan ni Xu Xiaoyan, ang kanyang buong pagkatao ay nagbago ng malaki. Masyadong malaki para sa kanya ang suntok na iyon. Matapos tulungan si Tang Wulan na hanapin si Guyo ngunit hindi niya ito mahanap, hindi siya lumabas ng 1 buwan. Magkulong ka na lang sa kwarto. Nahihiya siyang makita ang mga tao. Ang panloob na pagmamataas ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng gayong pagkabigo. Unti-unti, naiintindihan niya kung saan ang problema niya noong araw na iyon, ngunit kahit ganoon, ayaw pa rin niyang tanggapin ang pagmamalaki sa kanyang puso. Palagi niyang iniisip sa kanyang subconscious na si Xu Xiaoyan ay lalapit pa rin sa kanya, para magkaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag. Ngunit taliwas sa mga inaasahan, lumipas ang kalahating taon, hindi napunta sa kanya si Xu Xiaoyan, at ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tila unti-unting lumalayo. Kung hindi mo ito gusto, hindi ito magiging masakit. Ang pangungusap na ito ay hindi maaaring maging mas angkop para kay Le Zhengguo. Talagang nahulog siya kay Xu Xiaoyan, at nahulog siya sa kakaibang ngunit magiliw na babae. Gayunpaman, ang pagmamataas ng pamilya ng banal na anghel ay humadlang sa kanya na hayaan ang kanyang sarili na humingi ng tawad. Dito siya higit na naghihirap. Si Le Zhengguo ay nakaupo roon ng walang laman, marahil, kapag lalabas sa oras na ito, dapat siyang makahanap ng pagkakataon na makipag-usap ng maayos sa kanya. Hindi niya namamali na ibinoling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Xu Xiaoyan, ngunit nagulat siya nang makitang nakatingin din si Xu Xiaoyan sa kanya, nagtama ang kanyang mga mata, at pareho silang hindi namamalayang nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Ngunit sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na salpok ang biglang lumitaw sa puso ni Le Zhengguo, at bigla siyang tumayo. Sa pagtawid sa pasilyo, dumating si Le Zhengguo sa upuan ng 3 tao na hanay. Narito si Xi, Yuan Enyahui, at Xu Xiaoyan na nakaupo sa pinakaloob na bahagi. Sinabi ni Le Zhengguo kay Yuan Enyahui, Yuanan, pwede bang magpalit muna ako ng posisyon sa iyo? May sasabihin ako kay Xiaoyan. Hoy! Bago pa makapagsalita si Yuan Enyahui, tumingin si Xi kay Le Zhengguo na may bahagyang pagkadismaya. Ngunit nang makita niya ang malungkot na mga mata ni Le Zhengguo, tumayo siya nang walang magawa pagkatapos ng lahat. Hindi umimik si Yuan Enyahui, tumayo, lumapit kay Tang Wulan at umupo, tumabi lang sa kanya si Xi, binigay ang ibang posisyon kay Le Zhengguo. Narinig ni Xu Xiaoyan ang boses ni Le Zhengguo, at pagkaraang tumingala sa kanya, agad niyang ibinoling ang kanyang ulo sa labas ng bintana. Lumapit si Le Zhengguo at umupo sa tabi niya. Maliliit na salita. Hindi lumingon si Xu Xiaoyan. I'm sorry. Kung galit ka pa rin sa Sigod Blind Date Meeting, muli akong humihingi ng paumanhin sa iyo. Masyado akong impulsive at masyadong mayabang. Humingi ako ng tawad sa iyo. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas, at naiisip ko ng malinaw. Ngayon, mahalaga ka talaga sa akin, handa akong bitawan ang pride ko, tayo. Sa sandaling sinabi niya ito, biglang lumingon si Xu Xiaoyan, malamig na tumingin kay Le Zhengguo, at sinabing, naglilimos ka ba? Hindi ko kailangan ng limos mo. Hindi ko kailangan ng limos ng pamilya ng maharlikang banal na anghel. Le Zhengguo, nakita talaga kita ng malinaw noong araw na iyon. Lagi kong iniisip na magiging masaya ako sa piling mo, ngunit sa araw na iyon, hindi ko kailangan ng limos ng pamilya ng maharlikang anghel. Hindi maiiba sa isang kasambahay. Napakagaling mo, galing sa sikat na pamilya, at malakas. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ako bihira. Hindi naman ako bihira. Humihingi ka ba ng tawad sa akin? Kung na-realize mo talaga na mali ka, hindi lalampas sa kalahating taon. Lumapit ka sa akin ngayon.
Imposibleng bitawan mo ang pride mo, imposible. You are always high in your heart and someone will not be together. And even future husbands kaya, kalimutan na natin. Halatang medyo nasasabik ang boses ni Xu Xiaoyan, kaya't ang ibang mga pasahero sa harap at likurang hanay ay hindi maiwasang tumingin sa kanya. Medyo nag-aalalang sinabi ni Le Zhengguo, "What the hell are you making me? Humihingi na ako ng tawad sa iyo." "Xiaoyan, sinong nagsabi na sa puso ko hindi ka magkaklase? Gusto kita, gusto talaga kita." Itinaas ni Xu Xiaoyan ang kanyang kamay at nag-pose gesture na walang pakialam, "Sabi ko, kalimutan na natin ito. Umalis ka na rito." Ang pag-upo sa tabi ko ay hindi ako komportable. Naging marahas ang pagtaas-baba ng dibdib ni Le Zhengguo dahil sa kanyang galit. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Xu Xiaoyan ang kanyang sarili ng napakalamig. Hindi madali para sa kanya na humingi ng tawad sa kanya. Ano ang magagamit ay tulad ng isang direktang pagtanggi. "Xu Xiaoyan, alam ko, tinanggihan mo ako dahil sa mababang tingin mo sa sarili mo. Bumaba ka ba, di ba? Bakit hindi mo kayang harapin ang problema natin?" "Oo, mahigit kalahating taon na kitang hindi hinahanap dahil hindi ko matahimik ang isip ko. Tama, gusto ko ng mukha, kaya pagkatapos mo akong itakwil sa harap ng napakaraming tao noong araw na iyon, higit sa kalahating taon na akong nasaktan. Naiintindihan ko na ang pag-ibig ay higit na mahalaga para sa akin." Malamig na ngumuso si Xu Xiaoyan, "Wala akong pakialam sa uri ng iyong pagmamahal sa kawang gawa. At, sinasabi ko sa iyo, hindi ako kailanman nakakaramdam ng kababaan. Huwag mong kalimutan, isa rin ako sa Shrek 7 Devils. Ano ang magagawa ko para makaramdam ako ng kababaan? Umalis ka." Biglang tumayo si Le Zhengguo, "Huwag kang magsisi." Matigas na ibinaling ni Xu Xiaoyan ang kanyang ulo, nang hindi man lang siya tinitingnan. Si Le Zhengguo ay nagmamadaling bumalik sa kanyang pwesto, si Xie at Yuan Enyahui ay nakasimangot habang nakikinig sa usapan ng dalawa. "Hindi ba pwedeng maging kalmado ka lang?" Walang magawang sinabi ni Xie, susuyuan ito ng babae. Umungol si Le Zhengguo, "Wala kang pakialam sa akin. Sino ang nagmamalasakit sa iyo?" Tumayo si Yuan Enyahui, hinayla si Xie, at bumalik sa dati niyang posisyon, inaaliw si Xu Xiaoyan na may pulang mata sa mababang boses. Umupo ulit si Le Zhengguo sa tabi ni Tang Wulan, nakaramdam pa rin ng galit sa kanyang puso. Parang dinidiin ng malaking bato ang dibdib niya, hirap huminga. Hindi nagalit si Xie dahil sa kanyang pagbulyaw, bagkus ay nakiramay kay Le Zhengguo. Dahil ang mga tinatawag na awtoridad ay mga tagahanga, malinaw ang mga bystanders. Tama si Xu Xiaoyan, si Le Zhengguo ay masyadong mapagmataas. Ang kanyang pagmamataas ay nasa kanyang mga buto, at siya ay inalagaan sa pamilya ng banal na anghel mula pa noong siya ay bata. Hindi ito isang araw o dalawa. Walang alinlangan na gusto niya si Xu Xiaoyan sa kanyang puso, ngunit walang alinlangan na ang kanyang mga salita sa Sigod Blind Date ay may napakalalim na stimulus para kay Xu Xiaoyan. Kung magising siya sa oras na iyon at pumunta kaagad kay Xu Xiaoyan para linawin ito, maaaring may pagkakataon pa. Pero hindi niya ginawa. Binulag ng pagmamataas ang kanyang puso, at dahil sa problema sa mukha, hindi niya pinansin si Xu Xiaoyan ng mahigit kalahating taon. Maaaring hindi siya maipagmamalaki ni Xu Xiaoyan, ngunit siya ay isang babae. Matapos ang kalahating taon na iniwan sa lamig, paanong walang galit at galit sa puso ko? Sa oras na ito, ang tanging bagay na dapat gawin ni Le Zhengguo ay ang makarinig ng mga malalamang na salita, o kahit na mapang-uuyam na panghihikayat, at natural na mas malaki ang mga pagkakataon. Laging hayaan ang babae na maglabas ng galit. Ngunit si Le Zhengguo ay nakaramdam pa rin ng mali sa kanyang puso. Pagkatapos magsalita ni Xu Xiaoyan ng ilang salita, natural na itong sumabog. Ito ay walang alinlangan na magpapatindi lamang ng contradiction. Walang kwenta ang mga tagalabas na kumbonsihin ang mga ganitong bagay. Sa halip, naging mas mahigpit ang dalawa. Pagod na pagod si Tang Wulan, kaya nakatulog siya ng mahimbing, at ang malakas na pag-uusap ni Le Zhengguo at Xu Xiaoyan ay nabigulang na magising siya. Sinulyapan ni Le Zhengguo si Tang Wulan sa tabi niya, at biglang naramdaman ang parehong kapalaran. Umalis si Guyu nang hindi maipaliwanag, at nawawala rin si Nar. Isang dagok kay Tang Wulan. "Paano ang iyong sarili? Hindi mas mahusay. Ang high-speed na tren ng Seoul Guidance ay mabilis, makinis at mabilis. Malayo ang lugar na kanilang pupuntahan, sa dalampasigan sa hilagang silangan ng buong kontinente ng Daoluo. Kahit tawagin itong tren, 3 buong araw ang kailangan bago makarating. Kaya, ito ay isang mahabang paglalakbay. Di nagtagal, isang araw ay malapit ng lumipas, at ang mundo sa labas ng bintana ng kotse ay unti-unting nahulog sa kadiliman. Si Xu Xiaoyan at Le Zhengguo ay nasa masamang mood, at pareho silang hindi kumakain ng isang araw. Ang iba ay hindi masyadong nangungumbinsi. Sa oras na ito, lahat sila ay nagalit, at ang panghihikayat ay walang silbi. Ang pera na nakuha ni Tang Wulan mula sa guro ay ibinahagi sa lahat, at ang mga long-distance na tren ay nilagyan lahat ng mga dining car. Pagkatapos ng hapunan, nag-aalalang tinanong ni Xu Lizzie si Ye Xinglan, Sister Xinglan, isang buong araw na natutulog ang amo, gusto mo bang gisingin siya?
Ang mga upuan ng mga long-distance na tren ay mas malawak kaysa sa mga ordinaryong tren, at ang mga upuan sa likod ay nakatagilid pa atros, kaya halos makahiga ka, at walang problema sa ginhawa. Umiling si Ye Xinglan, huwag mo siyang tawagan, hindi siya dapat pisikal na pagod, kundi sa isip. Simula nang umalis si Guyu, medyo nahirapan siya. Hayaan mo siyang magpahinga at magpahinga, isa siya sa atin. Ang taong higit na nangangailangan ng pagpapahinga. Hinawakan ni Xu Lizhi ang kanyang mataba na mukha, hindi ko talaga maintindihan kung bakit aalis si Guyu, napakabuting tao ng amo. Mayroon bang hindi mapag-usapan? Kahit na ito ay nauugnay sa espiritual na pagoda, ngunit kami at ang espiritual na pagoda ay magkamag-anak. Walang contradiction sa pagitan nila. Umiling si Ye Xinglan, hindi ko maintindihan, ngunit hindi dapat ganoon ka-simple. Sa mga taon na nawala ang kapitan, tumahimik si Guyu sa lahat, at hanggat wala siya sa klase, hindi siya mananatili sa akademya. Siya sinadya pa nga nilang lumayo sa amin. Natatakot ako na sila lang ang nakakaalam kung ano iyon, kahit na ang kapitan ay hindi niya kayang lutisin. Habang nag-uusap sila, biglang yumanig ng malakas ang soul guidance train. Saglit na nagulat ang lahat, at sa sumunod na sandali, ang buong soul guidance train ay biglang umindayog sa isang tabi, at halos agad na napuno ng matinding sigalot at nakakatakot na hiyawan ng buong karwahe. Ang payat na tren na gabay ng kaluluwa ay tila inihagis ng paalang sa napakabilis, at ito ay direktang itinapon. Ito ay naglalakbay ng napakabilis, at ang biglaang pagbabago ay halos agad na nawasak ang tren na ginagabayan ng kaluluwa na may 16 na karwahe. Ano ang sitwasyon? Nagulat ang lahat, kahit na ang Shrek 7 Devils ay kamangha-mangha sa lakas, ang biglaang pagbabagong ito ay nahuli sa kanila. Halos lahat sila ay napaalis sa kanilang kinatatayuan sa isang iglap. Sa oras na ito, ipinakita nito ang papel ng Assault-type War Spirit Master. Ang kaunting liwanag ng bituin ay lumabas sa katawan ni Ye Xinglan, isang nakasisilaw na liwanag ng espada ang sumabog, at ang katawan at ang espada ay nagsanib sa isang iglap. Hinawakan niya si Xu Lizhi gamit ang isang kamay, at ang katawan ay gamulong patagilid, ngunit siya ay bahagyang nasuspine sa loob ng karwahe. Ang umiikot na karwahe ay direktang naputol ng sword light na pumutok mula sa kanyang katawan, na humantong kay Xu Lizhi na bumangon. Tumugon din ang iba, ibinuka ni Le Zhengguo ang kanyang mga pakpak sa kanyang likuran, at habang ang kanyang katawan ay itinapon ng paalang, isang pares ng mga pakpak ang naprotektahan ang kanyang sarili. Kasabay nito, ang sagradong liwanag ay pumutok at naging isang liwanag na maskara na nakatikip sa kanya. Sa kabilang banda, biglang namaga ang katawan ni Yuan Yahui, bumukas ang mga braso, at nayakap sina Xi at Xu Xiaoyan at naging mga higanteng-higanteng unggoy, pumulupot upang protektahan ang dalawa sa loob. Umaasa sa malakas na defensive power ng katawan, bagamat nabangga ito sa karwahe, na pinutol ni Ye Xinglan ang labasan ng karwahe, agad din itong tumalbog palabas. Si Tang Wulan ang pinakamasama, dahil natutulog siya, at tiyak na hindi iyon depensiba. Kahit na ang unang pagkabigla ng katawan ng sasakyan ay nabigo siyang magising. Ang katawan ay inindayog ng paalang, at ang katawan ni Tang Wulan ay itinapon sa hangin, na hamampos ng malakas sa gilid ng karwahe. Hanggang sa sandaling ito, binuksan niya ang kanyang mga mata. Nagkataon lang na sunod-sunod na tumilapon ang magkapareha mula sa karwahe. Si Tang Wulan ay gamulong sa karwahe nang hindi mapigilan. Inilabas niya ang kanyang mga kamay na may mga mata na inaantok, at mabilis na hinawakan ang dingding ng karwahe. Lumitaw ang mga gintong kaliskis. Umiling si Tang Wulan, sinusubukang gisingin ang sarili sa loob ng ilang minuto, at pagkatapos ay hinati niya ang kanyang mga kamay at pilit na pinunit ang kotse sa loob ng kotse. Bagamat itinapon ang kanyang katawan, mas naging maluwag ito nang lumabas siya. NS. Ang katawan ay itinapon sa hangin, at nakita niya ng malinaw ang sitwasyon. Ang buong tren na ginagabayan ng kaluluwa ay nadiskeril at direktang itinapon sa hangin, at ang mga karwahe ay nagkawatak-watak sa hangin, lumilipad sa lahat ng direksyon. Ang mas nakakatakot ay ang maraming tao ang naitapon sa mga bitik. Ang mga ordinaryong tao ay hindi mga panginoon ng kaluluwa, at wala silang katatagan ni Tang Wulan at ng iba pa. Anumang bagay na itatapon ay halos agad na sasabog sa dugo at liwanag, at ito ay magiging miserable. Natahimik si Tang Wulan saglit, bakit? Kaya pala Bakit nakakaranas ako ng kakaibang sitwasyon sa tuwing sumasakay ako sa high-speed na tren ng Soul Guidance? Ang lahat ba ng mga insidente ng Soul Guide train sa kasaysayan ng Federation ay may kaugnayan sa iyong sarili? Siya lang ang Wallis Star ng Soul Guidance train, at ang Wallis na ito ay medyo napakalakas. Nakabaluktot ang katawan sa hangin. Sa sandaling bago lumapag, inilabas ni Tang Wulan ang lahat ng kanyang lakas at binomba ang lupa ng isang suntok. Sa tulong ng malakas na puwersa ng countershock, nalutas niya ang puwersang itinapon sa kanya, at gamulong at lumapag sa lupa. Siyempre, hindi limitado ang depensa ng kanyang katawan sa pagka-injure sa proseso ngayon, ngunit palaging masamang pakiramdam para sa isang tao ang gigising mula sa mahimbing na pagtulog. Ngunit si Tang Wulan ay hindi nang ahas na magpabihi sa oras na ito, hinahanap niya ang mga bakas ng kanyang mga kaibigan sa unang pagkakataon. Sa kabutihang palad, ang lahat ay mas kapansin-pansin, lalo na ang maliit na liwanag ng bituin sa katawan ni Ye Xinglan.
Nagmamadaling pumunta si Tang Wulan sa direksyon ng kanyang mga kaibigan. Kailangan muna niyang kumpirmahin ang kaligtasan ng kanyang mga kasama. Siyempre, magiging maayos ang Seven Shrek Monsters, at si Tang Wulan ang huling nagtipon. Nagkatinginan ng 7 tao, at sa huli ay nakatuon silang lahat kay Tang Wulan, inihayag ang lahat sa kanilang mga mata. Umubo si Tang Wulan, bilisan mo at iligtas ang mga tao. Maghintay ka muna. Biglang sinabi ni Ye Xinglan sa malalim na boses, ito ay masyadong abnormal. Ang Soul Guidance Train ay lubhang ligtas. Paano ito biglang na-discarrel? Baka ito ay sanhi ng tao. Sa oras na ito, ang buong tren na ginagabayan ng kaluluwa ay lahat ay humiwalay sa mga riles, at itinapon sa ilang kung saan-saan. Ang 16 na karwahe ay nasira sa 7 o 8 bahagi, at lahat ng uri ng hiyawan ay sunod-sunod. Ang tren na ginagabayan ng kaluluwa ay kayang tumanggap ng higit sa 500 tao. Ang ganitong malaking aksidente ay tiyak na magkakaroon ng kailangang-kailangan na mga casualty. Matapos marinig ang mga salita ni Ye Xinglan, si Tang Wulan ay naging mapagbantay din, at same time na sinabi, lahat ng tao ay inalis muna ang martial soul. Naranasan na niyang harapin ang isang masamang espiritu dati, at tiyak na hindi maganda ang karanasang iyon. Kung ang pagkadiskaril na ito ay hindi isang aksidente ngunit naisip, kung gayon ito ay dapat na higit pa sa pagkadiskaril. Sa sandaling ito, nakita nila ang isang sinag ng liwanag na tahimik na lumiwanag sa malayo, ang liwanag ay hindi malakas, ito ay tila kulay ube. Sinabi ni Exi sa mahinang boses, titingnan ko. Magtago kayo. Habang nagsasalita, naiyuyugyug niya ang kanyang katawan, at mabilis na nag-ilusyon ang kanyang katawan, na parabang natunaw sa hangin, na wala nang walang bakas. Ang Agile Spirit Warfare Master ay upang itago ang kanyang sarili at maging responsable para sa pagsisiyasat sa oras na ito. Si Tang Wulan ay gumawa ng kilos, at lahat ay mabilis na nakahanap ng saplot sa paligid upang takpan ang kanyang katawan. Ito ay kinakailangan upang iligtas ang mga tao, ngunit kung mayroong isang kaaway, kung gayon mas mahalaga na lutisin muna ang kaaway. Wala pang 1 minuto, bumalik si Exi, gawa ito ng tao. May pumapatay sa mga sugatan. May 50 o 60 sila, lahat ay may hawak na soul-guided ray gun, at pumapatay sila kapag nakita sila. Boss, ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Tang Wulan, nakikita mo ba ng malinaw kung anong lakas ito? Sinabi ni Exi, sigurado na silang lahat ay soul masters, ngunit ang partikular na antas ng cultivation ay hindi malinaw na makikita. Kung gagamitin lang nila ang soul-guided ray gun, hindi nila inilabas ang martial arts. Ngunit sa bilis, hindi ito mahina. Fair na. Walang dagdag na salita. Sa ganitong sitwasyon, paano ka uupo at panuuri ng mga teroristang ito? Mabilis na lumabas si Tang Wulan, at sumunod ang lahat. Sa kaliwa at kanang bahagi niya ay naroon sina Ye Xinglan at Yuan Enyahui, kasunod sina Xu Xiaoyan at Xu Lizi, at nasa likod sina Le Zhengyo at Exi. Si Xu Lizi ay bamulong ng ilang pagsumpa sa kaluluwa, at mabilis siyang gumawa ng mga tinapay at ibinigay ito sa kanyang mga kaibigan. Ang Light Dragon Bag ay maaaring gawing mas mabilis ang lahat. Mayroon ding mga uhaw sa dugo na bean-cased buns bilang paghahanda sa paggamit sa mga outbreak. Hindi nagtagal, nakita ni Tang Wulan ang kalaban sa bibig ni Exi. Ang mga taong ito ay nakasuot ng itim, tulad ng mga multo sa gabi, ang mga lilang ray ay bumaril mula sa soul-guided ray gun sa kanilang mga kamay at nahulog sa karwahe. Ang mga lalaking nakaitim ay nagsusuot ng helmet na nagkatikip sa kanilang mga mukha. Nang sumugod si Tang Wulan at ang iba pa, may nakakita agad sa kanila. Ang 3 o 5 taong nakaitim na mas malapit sa isa't isa ay agad na pumutok ng baril at nagpaputok ng soul guidance ray sa kanila. Lumabas si Tang Wulan kasama si Jin Lin. Kasabay nito, ang Blue Silver Emperor ay sunod-sunod na pumutok, na bumubuo ng isang hadlang sa kanyang harapan. Ang soul guide ray na bumabagsak sa asol na Silver Emperor ay maaari lamang maglabas ng halo. Tumama si Tang Wulan sa lupa sa kanyang mga daliri sa paa, at ang mga tao ay bumaril na parang kanyan. Kapag ang tao ay nasa himpapawid pa, ang kanyang mga kamay ay walang laman. Dalawang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang sumabog mula sa kanyang mga kamay, tulad ng 2 whirlpool, at ang 2 lalaking nakaitim na humihila ay nahulog at lumipad sa kanyang direksyon. Nakausli ang 2 kamay ng Golden Dragon Claws, at sabay na humawak sa kanilang 2. Mabilis na nag-react ang 2 lalaking nakaitim, at agad na naglabas ng sarili nilang martial spirit, ang isa ay may 3 dilaw na spirit ring, at ang isa naman ay may 1 puti at 2 dilaw na spirit ring. Lahat sila ay Soul Sovereign nang hindi inaasahan. Ang Soul Master sa kaliwa ay isang Beast Martial Soul, ang kanyang katawan ay biglang lumakas, at 2 sungayang tumubo sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa tulong ng Golden Dragon Claws ni Tang Wulan, iniyuko niya ang kanyang ulo at hinampas si Tang Wulan. Bilang karagdagan, ang espiritu ng lalaking nakaitim ay isang malaking espada, at hindi siya nag-atubiling iwanan ang sinag na baril sa kanyang kamay, hinawakan ang malaking kutsilyo at nilaslas patungo kay Tang Wulan. Puff! Hinampas ng kaliwang kamay na Golden Dragon Claw ang Bovine Martial Spirit Soul Master sa hangin, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay naging sanhi ng pagkawatak-watik ng katawan ng lalaking nakaitim sa hangin.
Hinawakan ng Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay ang malaking kutsilyo na kamukha nito, at ang malaking kutsilyo ay nabasag sa isang iglap. Ang espiritu ng martial arts at ang Soul Master ay konektado, at ang Soul Master ay biglang umungol. Hinuyam ni Tang Wulan ang Golden Dragon Claw gamit ang kanyang kanang kamay sa isang kamao, direktang tumama sa kanyang dibdib. Agad na bumukas ang likod, at ang tao ay lumipad palabas na parang bola ng kanyan, at sumambulat din ang ulap ng dugo sa hangin. Ang pinakaayaw ni Tang Wulan ay ang malulupit na teroristang ito, at hinding-hindi siya magpapakita ng awa. Matapos mabilis na lutasin ang dalawa, agad siyang sumugod patungo sa mas malayong mga taong nakaitim. Sa magkabilang panig niya, naglunsad din ng pag-atake sina Yuan Enyahui at Ye Xinglan. Ang Star God Sword ni Ye Xinglan ay binabalangkas ang sword wire, at ang mga bituin ay sumabog sa God Sword sa kanyang palad. Nasaan na ang mga taong nakaitim na mga kaluluwa lamang na Nagel Inang sa kanan at kaliwa. Maaaring pigilan ang kanyang pag-atake, hindi kasing rahas ni Tang Wulan, ngunit halos isang espada. Inilabas ni Yuan Enyahui ang pagbabago ng isang fallen angel, na nag-transform mula sa isang higanteng unggoy tungo sa isang fallen angel na mas nakakatulong sa pakikipaglaban sa dilim, at ang Dark Demon Sword ay pumutol ng isang lilang liwanag, na isa ring mabilis na solusyon sa kanyang kaaway. Ang apat na tao sa likod ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Masyadong mabilis sina Tang Wulan, Ye Xinglan at Yuan Enyahui. 5 o 6 na tao na nakaitim ang lahat ay nalipol sa isang harapang engkwentro. Ang paggalaw dito ay agad na umakit sa mga taong nakaitim mula sa malayo. Ang isang serye ng Soul Guidance Ray ay agad na misensinang nagpaputok sa kanilang direksyon. Mag-ingat, Soul Guidance Cannon. Narinig ang boses ni Xi. Walang kamalay-malay na ibinoling ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin, at nakita niya ang isang lalaking nakaitim na may dalang kanyan sa kanyang balikat, na eksaktong nakatutok sa kanya. Sa susunod na sandali, na sinamahan ng isang sipol, isang maliwanag na lilang liwanag ang lumipad diretso sa kanya. Si Tang Wulan ay sumangot ng malamig, ang gintong liwanag ay kumislap sa kanyang katawan, 4 na singsing ng gintong halo sa kanyang itaas na katawan, ang unang halo ay lumiwanag, ang gininto ang dragon na katawan. Ang buong katawan ay natatakpan ng gininto ang kaliskis, at ang kanyang kaliwang kamay na Golden Dragon Claw ay agad na nakausli, at hinablat pa niya ito ng direkta patungo sa light group. Sa isang malakas na putok, ang Soul Guidance Cannon ay direktang nasalo at pinasabog ni Tang Wulan. Ang malakas na pagsabog na epekto sa kanya ay maaari lamang magpakinang sa kanyang mga kaliskis ng gininto ang dragon, ngunit hindi man lang siya nito mapa-atres. Kasabay nito, ang Soul Master na nagpaputok ng Soul Guidance Cannon ay sapat ng malambot. Nakagawa na si Xi ng aksyon ng paalalahanan niya si Tang Wulan. Sa mga tuntunin ng bilis, walang alinlangan na pangalawa si Xi sa buong koponan, at para sa mga taong ito na nakaitim, na ang mga base ng cultivation ay halos nasa paligid ng kaluluwa, ang maliksi na uri ng pag-atake na Soul Master ay malinaw na ang pinakapakinabang. Ang dagger ng anino ng dragon ay pumagitna sa pagitan ng ilusyon at katotohanan, at ang mga itim na figure ay sunod-sunod na nahulog sa lupa. Umupo si Tang Wulan sa gitna ng bayan, pinuprotektahan sina Xu Xiaoyan at Xu Lizi sa likod niya, nakatingin sa mga manunood. Nagmamadaling lumabas sina Xi, Yuan Enyahui, Le Zhenggayo at Ye Xinglan para harapin ang mga lalaking nakaitim. Walang nakitang banta, 12 ng mga taong nakaitim ang nahulog na parang sira sa harap ng malakas na opens iba ng Shrek 7 Devils. Biglang, isang hindi nakikitang pakiramdam ng takot ang sumilay sa puso ni Tang Wulan. Tumalikod siya ng halos hindi nag-iisip, at niyakap sina Xu Lizi at Xu Xiaoyan sa likod niya, na inakay silang gamulong ng paalang. Palabas. Nawala ang isang kulay abo itim na liwanag at anino, nag-iwan ng 5 metrong haba at 1 metrong lapad na puwang sa lupa, na talagang napakalalim. Ang nakakatakot pa ay ang magkabilang gilid ng bangin ay mabilis na nabubulok. Evil Soul Master. Sigaw ni Tang Wulan sa mahinang boses. Dare to stop our actions. Ang kaluluwa mo'y iaalay. Umalangaw-ngaw sa hangin ang malamig na boses. Unti-unti ding lumitaw ang isang figure, nabitin siya sa ere. Ang buong katawan ay nababalot ng kulay abong damit. Ang buong tao ay mukhang puno ng amoy ng ulap. May kabuuang 7 spirit ring sa kanyang katawan, 2 dilaw, 3 lila, at 2 itim. Kaluluwang santo. Ito ay talagang isang masamang espiritong Panginoon ng antas ng santo ng kaluluwa. Ang kulay abong figure ay higit pa riyan. Sa kadiliman, tila lumitaw ang pintuan ng oras at espasyo, at tahimik na lumitaw ang mga kulay abo na figure, at lahat sila ay nagdagdag ng higit sa 10. 4 sila na may pinakamaliit na singsing ng espirito, at ang tanging nasa harap ni Tang Wulan ay ang ika-7 singsing. Bilang karagdagan, mayroong 4 na pang-6 na singsing, at ang natitira ay pang-4 at ika-5 singsing. Lumubog ang puso ni Tang Wulan. Kung ang mga kulay abong damit ay kumakatawan sa mga masasamang espiritu, kung gayon ang hitsura ng higit sa 1 dosenang masasamang Panginoon sa parehong oras ay walang alinlangan na isang malaking banta sa kanila.
Ang dahilan kung bakit masama ang mga Panginoon ng masasamang espiritu ay dahil maaari silang gumamit ng ilang malupit na paraan upang mapabuti ang kanilang sarili, hindi lamang ang bilis ng pagpapabuti ay mabilis, ngunit ang kanilang mga kakayahan ay mas mahirap bantayan. Ang mga masasamang Panginoon ng kaluluwa sa parehong antas ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Panginoon ng kaluluwa. Ang kanilang pag-iral ay para sa layunin ng pagkawasak, at ang masamang paraan ng paglilinang ay hindi may iwasang maging sanhi ng pagkasira ng kanilang pagkatao at maging sa kawalan ng kontrol. Pumunta ka at tumulong sa iba. Iwanan mo ito sa akin dito. Kumaway si Tang Wulan kina Xu Xiaoyan at Xu Lizi sa likod niya. Pareho nilang naunawaan ang lakas ni Tang Wulan at tumakbo sa direksyon ng iba ng walang pag-aalinlangan. Matagal nang nagtutulungan ng 7 Shrek Monsters. Matapos matuklasan ang Evil Soul Master, ang iba ay mabilis na nakipag-ugnay kay Tang Wulan. Ang opens iba ng Evil Spirit Master ay nabuksan din sa oras na ito, at wala silang intensyon na makipag-usap. Mayroon pa ring mahigit 20 tao na nakaitim noon, at nang lumitaw ang mga masasamang espiritu, agad silang naghiwa-hiwalay at sumugod patungo sa direksyon ng tren. Ang kanilang pagkilos sa pagpatay ay halatang pinaghandaan na noon pa man, at ang papel ng maraming masasamang espiritu ay tila mas pinipigilan ang pagbuo. Binuksan ng masasamang espiritu ng hangin ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at isang kulay abong-ambon ang biglang lumabas sa kanya. Sa isang kislap ng kanyang figura, sumugod siya patungo sa Tang Wulan, at isang pares ng gray-black na matutulis na kuko ay dumiretso kay Tang Wulan. Grab na agad. Ang bilis naman. Ang bilis ng lalaking ito na kulay abo ay mas mabilis kaysa kay Xe. Halos maramdaman ni Tang Wulan na may bulaklak sa kanyang harapan, ang mga matutulis na kuko ay umabot na sa kanya, hinawakan ng isa ang kanyang mukha at ang isa naman ay nakahawak sa kanyang dibdib. Kapag nahuli, ang mga resulta ay maaaring isipin. Mingang Type Evil Spirit Master. Hindi umatras si Tang Wulan, humarap sa napakabilis na kalaban, kahit ang pag-urong ay walang epekto. Na may gintong liwanag na kumikislap sa kanyang katawan, ang pares ng Golden Dragon Claws ni Tang Wulan ay tumawid sa harap ng kanyang mukha. Paano ang 7 rings? Nang siya ay nasa ika-4 na ring, naglakas loob siyang iling ang Long Yu ng ika-6 na ring. Higit pa rito, ngayon ang cultivation base ay may 5 singsing, at ang kabuuang lakas ay may qualitative leap. Ang pangalawang gintong singsing ng espiritu ay lumiwanag, at ang buong kaliskis ng katawan ni Tang Wulan ay agad na naging parang salamin. Ding-ding! Gamit ang dalawang malulutong na tunog, ang isa sa matatalas na kuko ng Evil Soul Master ay humawak sa dibdib ni Tang Wulan, at hinawakan ng isa ang kanyang braso. Naramdaman lang ni Tang Wulan na dalawang mapanglo na aura ang sumugod sa kanyang katawan na parang bukal, ngunit ang kanyang napakalaking Golden Dragon King na bloodline ay sumambulat kaagad, at matigas niyang hinarangan ang pagpasok ng lamig. Naramdaman na lang ng masamang Soul Master na ang kanyang mga kuko ay nasabit sa isang bakal na plato, at pagkatapos ay mabilis na kumikislap ang mga kaliskis sa taong nasa harapan niya. Isang malaking gininto ang ulo ng dragon ang bumaril mula sa mga kamay ni Tang Wulan sa dagandong ng dragon, at kasabay nito, lumiwanag din ang ikatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan. Ang marahas na si Long Yin ay tumunog kaagad. Saglit lang naramdaman ng masamang kaluluwang Panginoon ang kanyang buong katawan, at ang dugo sa kanyang katawan ay tila hindi napigil ang sumugod. Sa sumunod na sandali, dumating na sa kanyang harapan ang ulo ng gintong dragon. Ang ginintoang dragon ay bumulaga sa kalangitan kasama ang dugo ni Tang Wulan at mga spirit ring skills, ang gintong dragon na umuungal. Kaharap ang Evil Spirit Master na may 7 rings cultivation base, kinailangan ni Tang Wulan na gumawa ng mabilis na labanan bago niya matulungan ang iba pang mga kaibigan, kaya hindi niya hinawakan ang anumang mga kamay nang siya ay umakyat. Ang Golden Dragon Roar ay isang stopping skill at may malakas na control power. Lalo na kapag dragon ang martial soul ng kalaban, the effect is best. Ang espiritu ng Evil Spirit Master na ito ay hindi dragon, at ang cultivation base nito ay mas mataas kaysa sa Tang Wulan. Ngunit ngayon si Tang Wulan ay hindi na katulad noong 4 na taon na ang nakalipas. Nakatanggap siya ng napakaraming pagpapala ng espiritu ng dragon sa Dragon Valley, at ang kanyang dugo ay mas malakas kaysa dati. Ang dagandong ng ginintoang dragon na ito ay nagulat sa mga manunood, at ang lahat ng mga masasamang espiritu ay mabagal, hindi banggitin ng isa na malapit sa kamay. Gayunpaman, ang lakas ng masasamang espiritu na ito ay talagang malakas. Sa sandaling ginulat ng Golden Dragon ang langit at tinamaan ang kanyang katawan, bagamat ang kanyang mga tao ay lumipad mula sa impact, mabilis silang nag-react. Ang ikalimang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumislap ng liwanag, at pagkatapos ay ang buong tao ay naging isang ulap ng kulay abong-ambon, at ang ginintoang dragon ay nanginginig sa ambon, hindi nakatitiyak. Ang hamog ay namumuo sa di kalayuan, ang 7 singsing na masamang espiritong master na ito ay halatang inis, at may sumigaw sa kanyang bibig, at ang kulay abong fog sa paligid ng kanyang katawan ay biglang naging matindi. Nagliwanag ang pangatlong spirit ring sa kanyang katawan, at nang kumikinang ang purple spirit ring, tila may malakas na dagwang hininga na lumalabas sa kanyang ilong. Nakaramdam lamang ng pagkahilo si Tang Wulan sa kanyang utak, at kaagad pagkatapos, ang dugo sa kanyang katawan ay naging irritable na parang wala na siyang kontrol, na para bang ilalabas na niya ang kanyang katawan.
Ha! Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon. Tila kayang kontrolin ng espiritu ng kalaban ang kanyang dugo. Nang magulat si Tang Wulan, huminga siya ng malamig. Ang dugo ay pinipilit na kontrolin ang dugo sa katawan kapag ang dugo ay nabaligtad. Ang buong katawan ay puno ng ginintoang liwanag, pinasigla ng kakayahan ng espiritu ng kalaban, ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay tila mas pinadali, at isang malabong gintong ambon ang lumitaw sa kanyang katawan. Isang hakbang pasulong, tumalon na si Tang Wulan. Hindi niya pinakawalan ang kanyang martial arts, dahil mula sa dating kalaban na soul ability na maaaring gawing ambon, makikitang walang epekto ang kanyang martial arts. Sa kasong iyon, mas mahusay na huwag gamitin ito. Sa kawalan, sumabog si Tang Wulan ng suntok, at nagpatuloy ang tunog ng mga chants ng dragon sa kanyang katawan. Sa sandaling pumutok ang isang tila hindi mapagpanggap na suntok, iniunat niya ang kanyang buong katawan mula sa ibaba ng kanyang mga paa hanggang sa vertebrae ng buntot, at pagkatapos ay sa buong gulugod. Lahat ng naunat ay mag-iipon sa huli sa suntok na ito. Pumutok ang kanang kamao ni Golden Dragon Claw. Sa katawan ni Tang Wulan bilang sentro, sa loob ng 3 metro ang diametro, bigla itong naging maningning na ginto. Sa sumunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay itinulak ng kanang kamao at biglang kumislap sa hangin. Lumitaw sa kalangitan ang isang gintong banda ng liwanag na 10-10 metro ang haba, at ang liwanag na banda na 3 metro ang lapad ay halos nawala sa isang iglap. Ang Evil Spirit Master ay maaari lamang maging ulap ng ambon sa oras, ngunit gayon paman, siya ay sumigaw, at nang siya ay muling mag-anyong tao, ang kanyang katawan ay umindayog at bumagsak sa lupa. Lumilipad ang Golden Dragon. Ang kapangyarihan ng bloodline ay sumabog sa compression, at ang sandali ng pagsabog ay ginamit upang himukin ang katawan. Sa ganoong estado, si Tang Wulan mismo ay halos nasa isang dominanteng estado. Ang buong kapangyarihan ng katawan ay puro sa isang punto, medyo tulad ng isang taybak ng tao, na may diameter ng pag-atake na 30. Ang mga metro ay maaari lamang umatake sa isang tuwid na linya, ito ay mga limitasyon. Ngunit ang epekto na sumiklab sa isang iglap ay 3 beses sa kanyang normal na lakas ng pag-atake. Shillong 9 forms ng Shillong Duluos Turbid Worlds, ang pangatlong anyo, lumilipad ang dragon. Upang maging tumpak, ang itinuro niya kay Tang Wulan ay dapat ang 9 na anyo ng dragon, at ang 9 na anyo ng gintong dragon kapag kumikilos kay Tang Wulan. Kaya oo, lumilipad ang Golden Dragon. Sa sandaling iyon, si Tang Wulan ay parang Golden Dragon King na iniunat ang kanyang mga kuko ng dragon. Sa ilalim ng epekto ng kanyang figure, maaaring harangan at patayin ng mga Diyos ang mga Diyos, at maaaring harangan at patayin ng mga Buddha ang mga Buddha. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Tang Wulan ang estilo ng paglipad ng gintong dragon sa isang tunay na labanan, at ang epekto ay napakalinaw. Dahil ang estilong ito ay hindi lamang may kapangyarihang espiritu at kapangyarihan sa linya ng dugo, kundi pati na rin ang pagsasama-sama ng kapangyarihang espiritual. Kaya ito ay isang buong pag-atake. Kahit na naging ambon ng Evil Spirit Master, naapektuhan din ito. Pagkatapos lumapag, ang Evil Soul Master sa wakas ay hindi na nang ahas na hawakan ito ng malaki. Isang maliit na kulay abong ilaw ang bumungad sa kanyang katawan. Mga piraso ng parang dahon na baluti ang tumakip sa kanyang katawan. Sa likod niya, isang tumpok ng kulay abong pakpak ang nakaunat, na tila napakalaking pakpak. Bat! Labanan ang baluti. May pakpak na sandata sa labanan, 2 salita na sandata sa labanan. Walang duda na ang 7 singsing na kaluluwa na ito sa antas ng masamang kaluluwang Panginoon ay isa ring 2 karakter na pang-abay na panglaban sa labanan. Sa taglay na armor ng labanan, biglang naging iba ang hininga ng Evil Spirit Master. Alam mo, ang battle armor ay maaaring itaas ang Spirit Master sa pamamagitan ng 2 level, kahit na ang 7-ring Soul Sage ay hindi maabot ang titled Daoluo level na may 2-character battle armor, ngunit ito ay tiyak na nalampasan ang 8-ring Spirit na antas ng Daoluo. Ang mundo sa paligid niya ay biglang nagdilim, at ang masamang Panginoon ng kaluluwa ay sumigaw mula sa langit. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na parang isang matalim na karayom ang tumagos sa kanyang espiritual na mundo, na nagdulot ng matinding pananakit ng ulo. Kasabay nito, ang dugo sa kanyang katawan na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay biglang tumalon at tumalon ng ligaw. Ang mas ikinagulat ni Tang Wulan ay dahil sa panandaliang pagkawala ng kontrol sa kanyang dugo, talagang sumugod siya patungo sa ika-9 na selyo ng Golden Dragon King. Ito ay nasa labanan. Paano mo masisira ang ika-9 na selyo sa oras na ito? Ito ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Nagmamadaling kinagat ni Tang Wulan ang dulo ng kanyang dila, sinusubukang pakalmiin ang kanyang sarili hanggat maaari. Lumiwanag ang isang maliit na gintong liwanag sa kanyang katawan, pinakawalan ng kanyang sandata sa labanan. Tinakpan ng mga piraso ng Golden Battle Armor ang buong katawan, at kaagad, ang rumaragasang dugo at aura ay pinigilan ng labas ng mundo, at ang kapangyarihan ng espiritu ay tumaas ng husto, at sa wakas ay nakontrol ni Tang Wulan ang kanyang dugo. Nahulog ang maskara, natatakpan ang gwapo niyang mukha. Ang kanang kamay ni Tang Wulan ay dumampi sa kanyang noo, at ang gintong sibat ng dragon ay bumangon laban sa bagyo, at hinawakan niya ito sa kanyang kamay. Gintong helmet, gintong baluti at gininto ang maskara. Kasabay ng paghawak ng Golden Dragon Spear.
Nang lumutang si Tang Wulan sa lupa, ang kanyang kabayanihan ay pambihira. Gamit ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay, ang liwanag sa kanyang mga mata ay namumulaklak, ang kanyang katawan ay bahagyang tumingkayad, at sa susunod na sandali, siya ay sumugod muli patungo sa masamang espiritong Panginoon. Ang gintong sibat ng dragon ay tumusok na parang kidlat at naging mga ilaw ng sibat. Ngunit isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang katawan ng Evil Soul Master ay natatakpan ng Golden Dragon Spear, at mabilis itong kumikislap sa hangin na parang walang timbang, at laging maiiwasan ang Golden Dragon Spear attack ni Tang Wulan. Ang kanyang pares ng matutulis na kuko ay may pagpapalaki ng dalawang karakter na sandata sa labanan, na nagiging higit sa isang talampakan ng haba, na ipinakita sa anyo ng mga kulay abong kristal, at habang umiiwas, sinasalakay niya ang isang kuko paminsan-minsan. Ang kanyang bilis ay napakabilis kaya hindi ito tuluyang naiwasan ni Tang Wulan. Kapag nahulog ang isang kuko, ang battle armor ni Tang Wulan ay mag-iiwan ng ilang puting marka. Ngunit sa oras na ito, ang battle armor ni Tang Wulan na pinangalanang Dragon ay nagpakita ng malakas na defensive power. Sa tuwing bumagsak ang pag-atake ng masasamang espiritu sa kanyang sandata sa labanan, ang bahaging iyon ng sandata ng labanan ay lilito sa anyo ng mga kaliskis. Ang liwanag na pattern ay lubos na natutunaw ang lakas ng pag-atake ng mga matutulis na kuko. Sa pangkalahatan, ang dalawang character na battle armor ay ganap na pinipigilan ng one character battle armor, ngunit ang masamang espiritong master na ito ay malinaw na nabigo upang makamit ito. Ito ay tiyak na nauugnay sa katotohanan na ang battle armor ni Tang Wulan ay gawa sa espiritual na metal, ngunit higit sa lahat, ang sariling defensive power ni Tang Wulan ay kamangha-mangha. Gayunpaman, hindi maganda ang pakiramdam ni Tang Wulan sa oras na ito. Masyadong mabilis at malikot ang takbo ng kalaban. Ang kanyang mga pag-atake ay hindi maipatupad sa lahat, at walang lugar para sa malaking kapangyarihan na magbulalas. Ang ganitong uri ng kalaban ang pinakamahirap para sa kanya, at hindi niya kayang gampanan ang kanyang kalamangan. Ngunit hindi madali para sa Evil Spirit Master na iyon sa antas ng kaluluwang santo na pabagsakin si Tang Wulan. Masyadong malakas ang depensa ni Tang Wulan, at mayroon siyang malalim na impresyon na iniwan ng gintong dragon na lumilipad noon. Sa oras na ito, itong dalawang karakter na armor na panlaban ang Evil Spirit Master ay napakamaingat, patuloy lamang na gumagala, sinusubukang pahinain ang espiritong kapangyarihan ni Tang Wulan, at patuloy na naghahanap ng kawalan upang atakehin. Nahuli sila sa isang labanan dito, at sa kabilang panig, ang sitwasyon ng iba pang anim sa Shrek 7 Monsters ay hindi optimistiko. Isang kabuuang 11 Evil Spirit Master ang nakapalibot kina Ye Xinglan at Yuan Enyahui. At naglunsad ng isang galit na pag-atake. Ang mga masasamang Panginoon ng kaluluwa ay ganap na isa pang sistema sa mundo ng mga Panginoon ng kaluluwa. Kahit na ang espiritu ng martial arts ay pareho, kung susundin mo ang ruta ng pagsasanay ng mga masasamang masters ng kaluluwa, ang mga kakayahan na maaari mong linangin ay magiging ganap na naiiba. Ang anim na singsing na Evil Spirit Master sa harapan ng pinakamahirap pakitunguhan, lahat sila ay one character battle armor masters, at ang mga espiritong pinakawalan ay estranghero din sa isa. Ang mga espiritu ng apat na anim na singsing na Evil Spirit Master ay ayon sa pagkakabanggit ay isang balangkas na naging isang balangkas at nagsusuot ng baluti. Ang figure ay napakalaki, 8 metro ang taas, ang buong katawan ay napakalakas, at ito ay protektado ng sandata ng labanan. Pangharap na matinding pag-atake. Hawak ang isang malaking machete na 7 metro ang haba. Sa kabutihang palad, naroon si Yuan Enyahui sa Shrek 7 Monsters, at ang Titan Great Ape Martial Spirit ay pinakawalan, at isang pares ng mga higanteng martilyo na hindi nakumpiska ng akademya ang bumungad. Ang pangalawang 6th-ring Evil Soul Master ay isang taong mukhang payaso. Ang kanyang mukha ay puti sa isang gilid at itim sa kabila, at mukhang kakaiba. May mapanlinlang na tawa sa kanyang bibig. Ang katawan ay patuloy na umiikot, at ang pagmumura ng mga kakayahan tulad ng kabagalan at takot ay patuloy na bumabagsak sa anim na Shrek na halimaw, na nagpapahina sa kanila. Bukod dito, nakatago pa rin siya sa likod ng iba pang mga masasamang espiritu, at hindi man lang siya maabot. Ang ikatlong 6th-ring Evil Soul Master ay naging isang higanteng lobo, puno ng dugo, at habang nakikipaglaban, pinulot niya ang mga bangkay ng mga lalaking nakaitim noon, at kinain ang puso ng mga nakaitim. Ang pagkawala ng puso ay tataas ang kanyang lakas sa pag-atake ng ilang puntos. Ang buong balahibo ng katawan ay ipinakita sa kulay abo na bakal, hindi masusugatan. Kahit na ang Star God Sword ni Ye Xinglan ay hindi mabutas ang battle armor na suot niya. Ang pang-apat na pang-anim na antas ng masamang espiritong Panginoon ay ang pinaka-normal na hitsura sa apat. Normal lang siya dahil mukha siyang tao, nakasakay sa bone horse na may itim na apoy sa kabuuan, medyo parang the legendary Nightmare. Tinakpan ng mabigat na itim na baluti, may hawak na epee, at si Le Zhenghao ay naglaslas sa isa't isa. Yuan Enyahui laban sa Skeleton Evil Soul Master, Ye Xinglan laban sa Giant Wolf Evil Soul Master, at Le Zhenghao laban sa Knight Evil Soul Master. Nagpumiglas silang tatlo na buhatin ito ng harapan. Sa parehong antas, ang mga masasamang Panginoon ng Espiritu ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong Panginoon ng Espiritu, ngunit ang Shrek 7 Devils ay malinaw na hindi mga ordinaryong Panginoon ng Espiritu.
Ngunit ang mga masasamang espiritu na ito na nasa harapan nila ay mas mataas din sa kanila pagdating sa cultivation. Higit pa rito, may isa pang masamang espiritong master ng control system sa likod nila na patuloy na nagpapahina sa kanila sa pamamagitan ng iba't ibang sumpa. Gusto talaga ni XEXE na kumilos para lutisin ang Clown Evil Spirit Master, ngunit ang problema ay kailangan niyang manatili para protektahan sina Xu Xiaoyan at Xu Lizi. Ang mga direktang kakayahan sa pakikipaglaban ni Xu Xiaoyan at Xu Lizi ay masyadong mahina. Kung aalis din siya, siguradong sasamantalahin ng ibang mga Evil Spirit Masters ang bakante. Sa natitirang 7 Evil Spirit Masters, mayroong 5 singsing na Evil Spirit Masters, 2 sa kanila ay One-Word Armor Masters, at ang 4 pa ay pang-4 na level na Evil Spirit Masters. Ang 7 taong ito ay umatake mula sa paligid, at si XEXE ay abala na. Ang isang tao ay nahahati sa 3 clone, na katumbas ng pakikipaglaban mula sa 4 na direksyon. Sa lahat ng mga tao, siya ang nasa ilalim ng pinaka-pressure. Sa sandaling ito, makikita mo kung gaano kahirap ang cultivation ni XEXE. Ang 4 na figure ay nahaharap sa iba't ibang mga kaaway at nakikibahagi sa iba't ibang mga labanan, at nakontrol niya sila ng maayos. Bagamat napakahirap pakitunguhan, ngunit sa kabutihang palad ay naroon pa rin ang kontrol ni Xu Xiaoyan. Hindi sabik si Xu Xiaoyan na ipakita ang kanyang pinakamalakas na kakayahan sa pagkontrol ng kaluluwa, ngunit sa tuwing nahihirapan si XEXE, palaging makakatulong ang isang Star Will Ice Chain kay XEXE na malutas ang maraming problema. Boom! Ang kanang kamay ni Yuan Enyahui ay nagmartilyo pataas, tinatakasan ang kutsilyo ng Skeleton Evil Soul Master, ang kanyang kaliwang kamay na martilyo ay tumawid, at dumiretso sa dibdib ng kalaban at binomba ito. Ang Skeleton Evil Soul Master ay umungal, na parang may apoy ng kaluluwa na tumatama sa kanyang mga mata. Maglupasay sa iyong katawan, at gamitin ang iyong katawan upang itaboy ang higanteng kutsilyo sa harap mo. Nagkaroon ng isa pang muffled sound, at ang Skeleton Evil Soul Master at Yuan Enyahui ay sabay na napaatras. In terms of strength, feeling talaga magkaharap ang dalawa. Si Ye Xinglan ay may kaunting kalamangan dito. Kahit na ang kanyang Star God Sword ay mahirap lampasan ang depensa ng Giant Wolf Evil Soul Master, ang kanyang Star God Sword ay hindi lamang may sword energy kundi pati na rin ang sword intent. Ang matalas na layunin ng espada ay laging nakadiin sa higanting lobo na masamang espiritong Panginoon. Matapos matuklasan na ang kabilang partido ay maaaring dagdagan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng puso, si Ye Xinglan ay umasa sa kanyang malakas na pag-atake at hindi na hinayaan ang higanting lobo na masamang espiritong Panginoon na kumain muli ng puso. Pantay-pantay ang sitwasyon ni Li Zengguo. Sa tulong ng kabalyero, bumaba siya sa kabayo, at ang madilim na enerhiya ay napakalakas, ngunit nagkataon na nakatagpo niya ang sagradong espiritong militar ng anghel na pumipigil sa isa't isa. Ang dalawang magkasalungat na enerhiya ng dilim at liwanag ay nagbanggaan sa isa't isa, at ang kakilakilabot na mga bagyo ng enerhiya ay patuloy na sumasabog sa hangin. Ngunit gabi na malinaw na hindi maganda para sa panig ng banal na enerhiya. Ang Dark Knight ay may pakiramdam ng pagiging isang tao at kabayo. Ang bangungot na kabayo ng digmaan ay ganap na konektado sa kanyang isip. Kapag ang epee sa kanyang kamay ay naputol, ang nakasisilaw na itim na apoy ay hindi maiiwasang sasambulat kaagad, nasisabog ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang itim na apoy at ang epee ng kabalyero ay natunaw sa isa, at pagkatapos ay biglang pinutol. Binuksan ni Li Zengguo ang kanyang mga pakpak sa kanyang likuran, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng puting sandata sa labanan. Ang liwanag sa kanyang katawan ay patuloy na bumagsak, at sa koordinasyon sa liwanag ng paghatol, siya ay sumalakay ng paulit-ulit. Ngunit ang Dark Knight ay kasing solid ng bundok na may opensa at depensa, isang lalaki at isang kabayo. Walang sino man ang maaaring gumawa ng kahit ano para sa isang sandali. Ngunit sa paghusga mula sa lalim ng kapangyarihan ng espiritu, malinaw na ang Dark Knight ay kailangang maging superior. Sa relatibong pagsasalita, si Xu Lizi ang pinakamasayahin sa mga tao. Sa oras na ito, natatakpan din siya ng battle armor. Puti ang kanyang battle armor, ngunit iba ito sa puti ni Li Zengguo. Walang sagradong hininga, ngunit siya ay mukhang napakabigat. Matangkad siya, at pagkatapos na maisuot ang battle armor, hindi na siya magiging obese. Sa halip, mayroon siyang maharlikang pakiramdam. Tumayo siya sa tabi ni Xu Xiaoyan, tulad ng tapat na tagapag-alaga ni Xu Xiaoyan. Ang dalawang panig ay pumasok sa isang estado ng digmaan, at ang mga taong nakaitim sa malayo ay nagsimulang magpatuloy sa pagpatay sa karwahe. Si Tang Wulan ay nakikipaglaban sa kanyang kalaban habang pinapanood ang mga pagbabago sa madla. Ilang sulyap lang ang ginawa niya at inintindi ang sitwasyon ng mga kasama niya sa malayo. Hindi na ito maaantala pa, at kung magpapatuloy ito, ang daan-daang buhay sa buong Soul Guide Train ay masisira lahat sa kamay ng masamang Soul Master. Sa pag-iisip nito, biglang tumangala si Tang Wulan sa langit at sumipol ng mahabang sipol, pumutok ng buong lakas. Kasabay ng malakas na sigaw na ito, ang gininto ang liwanag ng kanyang battle armor ay pinakawalan, at ang buong aura ni Tang Wulan ay nagbago sa isang iglap. Lumapag siya sa magkabilang paa, at ang kanyang buong pagkatao ay parang isang matayog na bundok.
Sa kanyang katawan, isang bilog ng kayumangging ilaw ang sumabog. Habang ang bilog ng liwanag na ito ay pinakawalan palabas, ang Seven Ring Soul Saint Evil Spirit Master na nagsasabi sa kanya na umatake ay biglang naramdaman na lumubog ang kanyang katawan at direktang bumagsak sa lupa. Nang ang kanyang pares ng matutulis na kuko ay muling sumalo sa dibdib ni Tang Wulan, naramdaman niya ang isang nakakatakot na countershock na sumabog, at ang kanyang nakakagulat na mga kuko ay direktang tumaas pabalik. Ito ay tinapakan ni Tang Wulan ang lupa gamit ang kanyang kanang paa, at ang gintong dragon ay yumanig sa lupa. 8 gininto ang maliliit na dragon ang biglang lumitaw, at ang malakas na pagkabigla ay nagpamanhid sa nakakagulat na buong katawan ng 7 singsing na Holy Evil Spirit Master na katatapos lang mahayla sa lupa. Narinig din niya ang malakas na sigaw ni Tang Wulan, at kasabay ng biglaang pagbabago sa oras na ito, hindi siya nag-atubiling buhayin muli ang kanyang ikalimang espiritong kakayahan, at kasabay nito, maging ang ikapitong spirit ring ay nakaon. Pataas. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman na ni Tang Wulan kung ano ang espiritu ng masamang espiritong Panginoon na ito. Isang malaking paniki na natatakpan ng baluti ang lumitaw sa harap ni Tang Wulan, isang paniki ng vampira. Iyon ang espiritu ng masamang espiritong Panginoon na ito, hindi katakataka na ang bilis niya ay napakabilis, at mas nakontrol niya ang dugo ng katawan ng tao. May kaugnayan pala sa dugo ang martial soul niya. Gayunpaman, kahit na nailabas na ang ikapitong spirit ability na Vampire Bat, ang napakalaking lakas ng pagsipsip mula sa lupa ay pumigil pa rin ito sa paglaya sa unang lugar. Nagsimula na ang pag-atake ni Tang Wulan. Inalog-alog ni Jinlong ang nanginginig na vampira na paniki sa buong katawan niya, ngunit sa malakas na kapangyarihan ng depensa ng tunay na katawan ni Wan, sandali lang siyang nahuhuli at magpupumilit na sumugod palabas. Gayunpaman, ang brownish-yellow halo na pinakawalan ni Tang Wulan ay masyadong malakas, at ang kanyang bilis ay limitado pa rin sa isang tiyak na lawak. Ang Golden Dragon Spear sa kamay ni Tang Wulan ay direktang ginamit bilang isang latigo, na bumabagsak mula sa langit at binasag ito pababa. Kasabay nito, nagpakawala siya ng dagandong, ang dagandong ng gintong dragon. Ang lilang liwanag ay kumikinang sa mga mata, ang lilang magic pupil. Sa isang iglap, inilabas ni Tang Wulan ang lahat ng control spirit na kakayahan na magagamit niya. Ang vampira na paniki ay walang pagpipilian kundi ang gawing ulap ng ambon sa isang iglap, gamit ang kanyang pinakamahusay na paraan upang makatakas mula sa larangan ng digmaan, sinusubukang tumakas. Ngunit ang espiritual na pagkabigla ng purple magic pupil ay nagpabagal sa kanyang mga galaw ng kalahating beat, at ang kalahating beat na ito ang nagpasya sa resulta ng labanan. Isang gintong figure ang biglang bumangon ng tahimik mula sa lupa at pumulupot sa kanya. Hilahin mo siya pababa. Kasabay nito, bago siya tuluyang naging ambon, tuluyang tumama sa kanyang katawan ang sibat ng gintong dragon. Ang Seven Ring Evil Soul Master ay sumigaw, at ang dalawang karakter na battle armor sa kanyang katawan ay gumawa ng sunod-sunod na ingay, at bigla na lang ibinagsak sa lupa. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang paa, ngunit ang kanyang katawan ay biglang umangat sa hangin. Ang pumalit sa dati niyang posisyon ay napalitan ng napakalaking katawan. Ito ang pangalawang espiritu, Tyrannosaurus. Ang malaking kanang paa ni Tyrannosaurus Rex ay bumagsak ng walang pag-aalinlangan, at marahas na tinapakan ng Seven Ring Soul Saint. Alam mo, ang Tyrannosaurus ay 60 metro ang taas, at ang kanyang timbang ay hindi matitinag kahit sa lakas ni Tang Wulan na 100,000 cut-ties. Bilang ang pinaka-nakakatakot na mamamatay tao sa mundo, ang kapangyarihan ng paa ni Tyrannosaurus Rex ay direktang naging sanhi ng panginginig ng lupa, at maging ang Soul Train na itinapon sa lupa sa di kalayuan ay nayanig mula sa magkabilang gilid. Itinuro ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay sa direksyon ng karwahe, Golden Language, Go. Ang mga gininto ang salita na naunang sumalo sa masamang espiritong Panginoon ay naging isang matalim na palaso, na humahanggaws patungo sa mga taong nakaitim na may pangatlong ring cultivation base. Isang bakas ng ambon ang kumalat mula sa paanan ng Tyrannosaurus hanggang sa paligid, at pagkatapos ay mabilis na tumakas patungo sa malayo. Ang mga butas ng ilong ng Tyrannosaurus Rex ay nag-spray out ng bug zone ng init, at pagkatapos, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig, at isang pulang-pula na apoy ang nag-spray sa kanyang bibig. Ang master ng masamang espiritu ng Vampire Bat, na nagkatawang tao sa fog, ay pinakamahusay sa pag-iwas sa pisikal na pag-atake, ngunit sa estado ng fogang, ang epekto ng pag-atake ng enerhiya sa kanya ay doble. Sa mga hiyawan, na-spray siya ng harapan ng nakakatakot na apoy. Ngunit sa sandaling ito, hindi mabilang na maliliit na paniki ang bumaril mula sa ambon, lumilipad sa lahat ng direksyon. Ang mga paraan ng pagliligtas buhay ng mga masasamang espiritu ay masasabing walang katapusan. Si Tang Wulan ay huminga ng malamig, tumayo sa ibabaw ng ulo ng Tyrannosaurus, at sinuntok ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kanang kamay. Biglang lumitaw muli ang kayumangging halo na lumitaw noon, ang napakalaking grabidad ay nahulog mula sa langit, at ang mga pinigilan na maliliit na paniki ay dumaong ng sunod-sunod. Kaagad pagkatapos, ang mga Blue-Silver Emperors ay bumangon mula sa lupa at naging isang pagsabog ng mga asol na pilak na spike. Tulad ng isang bangkos ng mga minatamis na hose, tumagos sa katawan ng mga paniki. Tanggalin ang kasamaan. Tiyak na gagawin ito ni Tang Wulan ng napakahusay. Tumalikod ang Tyrannosaurus at dumiretso sa battlefield sa kabilang panig.
Ang kanyang nakakatakot na anyo, malalaking talampakan, bawat hakbang niya, ay nagdadala ng walang kapantay na pagkabigla. Dahil natapos ni Tang Wulan ang paglilibing ng mga buto sa Dragon Valley, hindi alam ng kanyang Tyrannosaurus Rex Soul kung kailan ito magiging entity. Upang maging tumpak, ito ay dapat nang ilibing ni Tang Wulan ang isang Tyrannosaurus na may mga pakpak na tumutubo sa likod nito sa proseso ng paglilibing ng mga buto, at nilamon ng kanyang espiritu ng Tyrannosaurus ang mga buto. Pagkatapos ay nahulog sa isang taong mahimbing na pagtulog. Kapag ito ay lumitaw muli, maaaring ipatawag ito ni Tang Wulan upang direktang lumaban. Ngunit ito ay hindi kailangang magbayad ng isang presyo, ang presyo ay upang ubusin ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan. Bukod dito, ang rate ng pagkonsumo ay napakabilis. Sa kasalukuyang lakas ng spirit power ni Tang Wulan, ang Tyrannosaurus ay makakalaban lamang para sa kanya sa loob ng kalahating minuto. Gayunpaman, sa gayong larangan ng digmaan, ang kalahating minuto ay maaari nang matukoy ang maraming bagay. Maging ang tagumpay o pagkatalo sa larangan ng digmaan. Ang isang Seven-Ring Soul Saint ay ganap na nalutas ni Tang Wulan sa loob ng ilang segundo ng biglaang paglitaw ng Tyrannosaurus Rex. Habang si Tang Wulan ay sumisigaw upang lumaban ng buong lakas, ang kanyang mga kaibigan ay sumabog din. Yuanan Yahui ay umungal sa langit, at ang ikaapat na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay biglang lumiwanag. Bahagyang lumiit ang kanyang katawan, ngunit lumakas at lumalakas ang kanyang mga braso. Ang higanteng martilyo sa kanyang kamay ay sumabog, at ang masamang bungo sa kanyang harapan ay nabasag sa hangin. Dibisyon. Troll Titan. Tumayo si Yuan Yahui, bumungad ang isang pares ng higanteng martilyo, at naglunsad ng galit na pag-atake sa Skeleton Evil Spirit Master. Sa kabilang banda, ang Star God Sword na nasa kamay ni Ye Xinglan ay naging ulan ng mga Sword Star, at hindi mabilang na mga Sword Light ang tumakip sa higanteng lobo na masamang espiritong Panginoon. Kasabay nito, ang ikalimang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag. Ang mga mata ni Ye Xinglan ay biglang naging kasing liwanag ng mga bituin, at ang Star God Sword sa kanyang kamay ay itinuro sa hangin, at pagkatapos, ang kanyang buong pagkatao ay nawala sa lugar. Ang langit ay biglang naging ilusyon sa isang sandali, at pagkatapos, isang malaking espada ang nahulog mula sa langit na parang tumatagos sa kalangitan. Mahulog sa isang iglap. Direktang itinuro ang higanteng lobo na Evil Spirit Master. Ang higanteng lobo na masamang espiritong Panginoon ay nakaramdam ng malaking banta sa buhay, ang ika-6 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag, ang kanyang katawan ay namamaga muli, ang kanyang itaas na katawan ay nakataas, at ang kanyang ulo ay umangat at napaungol. Sa kanyang likuran ay may ilaw na gulong na tila maliwanag na buwan, ngunit ang maliwanag na buwan ay pula ng dugo. Ang ika-6 na kakayahan ng espiritu, ang Blood Wolf Xiaoyu. Ang Blood Wolf Howling Moon Spirit ability ay maaaring magbigay sa kalaban ng isang malaking mental shock at sa parehong oras ay pasiglahin ang kanyang sariling dugo, na sumasabog ng higit sa 3 beses ang nakakasakit at nagtatanggol na mga kakayahan. Sa kasamaang palad, ang hinarap niya ay si Ye Xinglan na siyang pinakahuling espada. Sa estado kung saan ang katawan at ang espada ay nasa isa, ang mental shock ng dugong lobo na si Xiaoyu ay hindi maaaring magkaroon ng anumang epekto kay Ye Xinglan. Ang higanteng espada na nahulog mula sa langit ay direktang nilaslas ng isang espada ang higanteng lobo na Evil Spirit Master. Ang battle armor na nagbabantay sa kanyang katawan ay nag-crack ng malaking agwat, at naputol ito mula sa gitna, nag-iwan ng malaking peklat sa kanyang katawan na kitang-kita. Nasa ilalim pa rin ito ng proteksyon ng Blood Wolf Howling Moon Soul Skill, kung hindi, ang katawan ng higanteng Wolf Evil Soul Master ay direktang mahahati sa kalahati. Ang sagradong liwanag kay Le Zhengguo ay biglang nabawasan, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay ganap na ginintoang, at maging ang mga pakpak sa likod niya ay naging ginto. Ang banal na espada sa kanyang kamay ay nagniningas na may mga sagradong apoy. Nag-concentrate ang buong pagkatao niya sa isang iglap. Ang liwanag ng ikalimang singsing ng espiritu ay namumulaklak, at ang puting kulay sa kanyang katawan ay umikot na may mga gintong linya at halos, at ang gininto ang maliit na anghel na nagpakita sa Sigod Fate Blind Date ay lumitaw sa kanyang likuran. Biglang naghalo sa kanyang katawan ng tahimik. Nang inag ang katawan ni Le Zhengguo, at lumitaw ang isa pang pares ng pakpak sa likuran niya, ngunit ang pares ng pakpak na ito ay ilusyon. Ngunit ang sagradong hininga na nagmumula sa kanyang katawan ay nadagdagan ng isang geometric na multiple. Biglang lumiwanag ang langit sa sandaling ito, na parang isang araw na nag-drill sa kalangitan sa gabi, isang gintong sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit at damapo sa Le Zhengguo. Isang anghel na may 6 na pakpak ang lumitaw din sa langit. Ang banal na espada sa kamay ni Le Zhengguo ay parang isang refracting na salamin, na nagre-refract sa malaking gintong sinag ng liwanag na bumabagsak mula sa langit patungo sa Dark Knight. Ang bangungot na kabayo sa ilalim ng Dark Knight ay umungal ng tahimik, at ang itim na apoy ay bumangon, na sumasakop sa katawan ng Dark Knight. Namulaklak ang ika-6 na spirit ring ng Dark Knight. Hawak ang higanteng espada sa magkabilang kamay, biglang pinutol ng paalang na espada ang kanyang ulo. Bumagsak ang ulo sa kanyang baywang, ngunit ang madilim na aura sa kanyang katawan ay sumabog sa walang kapantay na pagbabago-bago ng takot sa isang iglap. Ang malaking espada ay umindayog ng paalang, bumangga sa ikalimang espiritong kakayahan ni Le Zhengguo.
Ang ikalimang espiritong kakayahan ni Lezengyo, ang galit ng Arkanghel. Pukawin ang pinakadalisay na liwanag at sagradong kapangyarihan upang walisin ang lahat ng kasamaan. Ngunit ang ika-anim na kakayahan ng espiritu ng Dark Knight ay ang pagbabago ng isang nakakatakot na kabalyero. Maaaring pataasin ang kanilang pagiging epektibo sa labanan sa geometriko na paraan. Ang nakaraang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay naging buhay at kamatayan na labanan halos kaagad. Boom! Marahas na pumutok ang gintong liwanag, namumulaklak sa hangin na parang mga paputok, at pagkatapos ng lahat, si Lezengyo ay pinahina ng Evil Spirit Clown. Sa gitna ng purple-black sword light, siya ay tinadtad at lumipad palabas. Ngunit ang madilim na kabalyero ay hindi rin komportable, na bumaba sa bangungot na kabayong pandigman na nabasag, naging mga buto, at nasunog ng gintong apoy. Nang wala siyang alternatibo, ipinadala niya ang banal na liwanag ng galit ng Arkanghel sa kanyang bundok, at ang kanyang katawan ay nahawahan din ng banal na liwanag, at kinailangan niyang hikayatin ang kanyang espiritong kapangyarihan upang labanan ang banal na liwanag. Parehong talo. Ang higit na ikinagulat ng mga tao ay hindi ang kanilang tatlong malalakas na offensive war spirit masters, kundi si Shu Xiaoyan. Ang Star Rod ay nakataas sa itaas ng kanyang ulo, si Shu Xiaoyan ay bamulong ng kung ano. Ang ikatlong singsing ng espiritu ay kumikinang ng maliwanag, at sa isang iglap, ang mga bituin ay nagniningning. Nakasentro sa kanyang katawan ang mga linya ng mga bituin, halos kasabay ng pagputok ni Ye Xinglan, Lezengyo, at Yuanan Yahui, tumpak na natagpuan ng mga linyang iyon ng Starline ang bawat Evil Spirit Master na nakapaligid sa kanila. Hindi pa ginamit ni Shu Xiaoyan ang Group Force Control Spirit Ability noon, naghihintay lang sa pagkakataong ito. Ang pagkontrol sa kalaban sa pamamagitan ng sorpresa ay napakahalaga, at ang unang sorpresa ay mas mahalaga. Ang liwanag ng bituin ay tila mahaba ang mga mata, at agad na nahulog sa bawat masamang espiritu na nasa malapit. Anong laking pag-unawa sa pagtutulungan ng Shrek 7 Devils? Ang mga bituin ay kumikislap sa katawan ni Shu Xiaoyan. Noong unang lumitaw ang nakasisilaw na mga linya ng bituin, agad na tumugon ang tatlo ni Lezengyo, Yuan Yahui, at Ye Xinglan sa harapan at mabilis na umiwas sa isang tabi upang bigyan ng mga bituin sa liwanag. Binuksan ang attack channel. Ang battle armor ni Shu Xiaoyan ay dark blue, na may kaunting starlight na sumisikat dito, tulad ng night sky at mga bituin. Ang kanyang one-word battle armor ay pinangalan ng Star. Ang lakas sa pakikipaglaban ng Shrek 7 Devils Master Soul Master ay ganap na nahayag sa sandaling ito. Nang ang mga ilaw ng bituin ay bumagsak sa mga masasamang espiritu na may hindi maihahambing na katumpakan, tila sila ay nagyelo sa isang iglap, lahat sila ay nanatili sa kinalalagyan at hindi gumagalaw. Paano nga ba mabibitawan ng lahat ang ganitong magandang pagkakataon? Ang apat na clone na binago ni XCXC ay sabay-sabay na kumislap, at sa isang iglap, apat na Evil Spirit Masters na may mas mababang cultivation base ay nahiwa ang kanilang mga lalamunan. Si Yuan Yahui ay lumukso, at ang dalawang martilyo ay nabasag sa dibdib ng Skeleton Evil Soul Master na parang isang shooting star. Sa malutong na tunog ng crack, itinapon ng Skeleton Evil Soul Master. Kinagat ni Lezengyo ang kanyang mga ngipin at nilabanan ang kanyang discomfort. Sa patnubay ng banal na espada sa kanyang kamay, ang isang liwanag ng paghatol ay halos malapit na konektado sa linya ng bituin, at nahulog sa Dark Knight na nagkatawang tao bilang isang nakakatakot na kabalyero. Tinamaan siya ng gintong kidlat sa buong katawan. Makapal. Kakagamit lang ni Ye Xinglan ng kanyang ikalimang soul skill na Star Sword kanina. Sa oras na ito, itinuro niya ang Star God Sword sa kanyang kamay, at ang buong katawan ng battle armor ay sumabog sa liwanag ng bituin, na naging isang kumpol ng mga pagsabog ng liwanag ng bituin, at agad na dumaan sa higanteng lobo na masamang espiritong Panginoon, ang bituin ng Diyos ng Espada. Bagaman ito ang unang kakayahan ng espiritu, ito ang pinakamabilis. Sa pagdami ng armor ng labanan at ng Star God Sword, ang kapangyarihan ay pare-parehong pambihira. Bigla na lang, maraming masasamang espiritu ang sabay-sabay na tinamaan. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito, ang mga malalaking bonds ng pagbawi ni Shu Lizhi ay tumpak na nakarating sa harap ng lahat, kaya isang bibig lang ang kailangan nila para kumagat. At sinamantala rin ni Tang Wulan ang pagkakataong ito para sumugod sa Tyrannosaurus Rex. Ang makapangyarihang Tyrannosaurus Rex ay tumakbo ng talamak, at bago dumating ang katawan, isang malaking apoy ang nailuwa gamit ang isang bibig. Ang Tyrannosaurus Rex soul na ito at si Tang Wulan ay nagkaroon ng heart-to-heart connection, at isang apoy ang tumalsik, na tinakpan lang ang lahat ng masasamang Soul Master na nagbanta kay XCXC at sa iba pa sa isang tabi. Ang apoy na iniluwa ng Tyrannosaurus ay isang tunay na apoy ng dragon. Bilang pinakamakapangyarihang hari ng mga dragon sa lupa, ang individual na pagiging epektibo ng labanan ng Tyrannosaurus Rex ay talagang hindi mas malala kaysa sa mga tunay na dragon, at mas nakakatakot sa ilang aspeto. At minsan kapag ang Tyrannosaurus Rex ay nagmetamorphosis at lumalaki ang mga pakpak. Pagkatapos, malapit na siya sa antas ng pagkakaroon ng 9 Dragon Kings. Ang naglalagablab na apoy ng dragon ay natangay, na nag-iwan lamang ng isang piraso ng abo.
Ang mga apoy ng dragon ng lahi ng dragon ay hindi nagpapasigla sa elemento ng apoy ng langit at lupa na enerhiya mula sa labas, ngunit ang espesyal na apoy ay nabuo sa sarili nito, at ang temperatura ay malayo sa itaas ng asol na apoy ng guyo. Higit pa rito, sa lakas ng buhay ni Tyrannosaurus Rex, ang mga apoy na pinatalsik niya sa isang pagkakataon ay napakalakas din sa magnitude. Ang kinang ng mga bituin ay maaaring hindi na maibabalik sa isang segundo, at ito ang pangalawang pagkakataon na tumutukoy sa buhay ng hindi mabilang na mga tao. Ang sitwasyon ay nabaligtad halos kaagad. Hindi pa tapos ang kontrol ni Xu Xiaoyan. Isang gintong halo ang lumitaw sa ilalim ng bungo ng masamang espiritong master na halos agad na nabasag sa hangin. Kagagaling lang niya sa nakakasilaw na liwanag ng bituin at naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nababalot ng mga kadena ng yelo ng Star Wheel, hindi makagalaw sa pwesto. Noong natamaan ni Yuan Yahui ang dobleng martilyo noon, nagkataong lumipad siya patungo sa tagiliran ni Tang Wulan. Dahil sa oras na iyon ay nakita na niya na nalutas ni Tang Wulan ang kanyang kalaban at nagmamadaling pumunta rito. Bagamat hindi nila alam kung ano si Tang Wulan, ang Tyrannosaurus Rex. Ngunit lubos silang nagtitiwala sa lakas ni Tang Wulan. Sa makatuwid, nang ang katawan ng Skeleton Evil Spirit Master ay muling nagyelo, nakita niya ang isang behemoth na papalapit sa kanya. Ang buntot ng Tyrannosaurus Rex ay nakataas, isang pares ng mga paa sa harap ay nakasukbit sa harap ng kanyang dibdib, ang kanyang napakalakas na mga binti ay gumawa ng isang hakbang, at pagkatapos ay siya ay tumalon. Sa sobrang laki ng katawan nito, ang paglukso na ito ay nagmukhang tanga, at tila kahit ang titig sa mga mata nito ay hindi masyadong mabangis. Ngunit ang lumitaw sa mga mata ng Skeleton Evil Soul Master ay kawalan ng pag-asa. Mahigit 60 metro ang taas, ang kanyang katawan ay kasing harlag ng isang higanteng bundok na bumabagsak mula sa langit. Ang Skeleton Evil Soul Master ay 10 metro ang taas, napakalaki na. Ngunit 10 metro ang taas at 60 metro ang taas, ngunit sa mga tuntunin ng lakas ng tunog, ang pagkakaiba ay hindi 6 na beses, higit sa 60 beses. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa Tyrannosaurus Rex ay ang kanyang napakalakas na katawan, ang resulta ay maiisip. Catch Oka. Sa gitna ng serye ng mga bali ng buto, ang Skeleton Evil Soul Master ay naging isang tumpok ng mga fragment. Inihagis ni Yuan Yahui ang kanyang dobleng martilyo, at direktang lumapit sa Dark Knight sa tapat ni Zhenggayo na nababalot ng liwanag ng paghatol. Walang alinlangan, ang balanse ng tagumpay ay tumagilid. Bakas sa mukha ng clown na Evil Spirit Master na nagtatago sa likod ng bakas ng pagkagulat. Nang matapakan ng Tyrannosaurus Rex ang katawan ng Skeleton Evil Spirit Master, ang isa sa kanyang mabagal na sumpa ay nahulog sa Tyrannosaurus. Ang Tyrannosaurus ay umungal, at isang madilim na gintong liwanag ang kumikinang sa kanyang katawan, mabagal at hindi wasto. Ito ang likas na kakayahan ng Tyrannosaurus Rex, ito ay tinatawag na Tyrannosaurus Rex. Nahuhulog dito ang lahat ng kakayahan sa pagkontrol ng espiritu, at ang epektong may dudulot nito ay lubhang humihina. Bagamat ang Clown Evil Soul Master ay pang-anim na singsing, ang antas ng kanyang buhay ay ibang-iba sa Tyrannosaurus Rex. Sa makatuwid, ang kanyang sumpa ng Catamaran ay walang anumang epekto. Habang nilalabas ang sumpa, tumalikod ang masamang espiritong clown at tumakbo palayo. Obviously, nakita niya rin na hindi maganda ang sitwasyon. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, isang sinag ng dilaw na liwanag ang tumaas sa langit. Biglang namukadkad sa langit ang liwanag at anino ng isang nakakatakot na dilaw na bungo. Ang Tyrannosaurus Rex ay bumulwak ng isang subo ng apoy ng dragon, na sumasakop sa isang malaking lugar. Hinaharangan ng landas ng Evil Spirit Clown, isang gintong liwanag ang kumislap sa kalangitan. Sa susunod na sandali, ang Clown Evil Spirit Master sa pagkabigla ay direktang tinusok ng gintong liwanag at ipinako sa lupa. Ito ang gintong sibat ng dragon na ibinato ni Tang Wulan. Dumating din ang oras para sa tawag ng Tyrannosaurus Rex sa oras na ito, at ito ay naging liwanag at anino at sumanib sa katawan ni Tang Wulan at nawala. Bahagyang kumikislap ang liwanag ng siyam na kulay na pulse eris sa pulso ni Tang Wulan, at ang kristal na halo dito ay umaagos, na mukhang napakaganda sa gabi. Tumalon si Tang Wulan at dumiretso sa direksyon ng Golden Dragon Spear. Sa sandaling hinawakan niya ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay, ang katawan ng payaso na hinampas ng sibat ng dragon ay nanginig, at ang kanyang buong katawan ay mabilis na nalanta, naging isa. Kasama ang isang mami. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang isang daloy ng dalisay na buhay na nagmumula sa Golden Dragon Spear ay maaaring iturok sa kanyang katawan. Hindi masyadong malakas, hindi bababa sa hindi proporsyon sa ika-6 na ring cultivation base ng Evil Clown Soul Master. Natigilan siya saglit at pagkatapos ay napagtanto na ang kapangyarihan ng sariling buhay ng Evil Spirit Master ay dapat na malapit na nauugnay sa kanyang masamang kakayahan. Ang enerhiya ng buhay ng mga masasamang espiritu ay malamang na mahina. Gayunpaman, maliwanag din ang pangangibabaw ng Golden Dragon Spear. Tumangala sa dilaw na mga paputok ng bungo na nananatili pa rin sa kalangitan, bahagyang napangiwi si Tang Wulan. Ito ba ay isang hudyat ng pag-urong o isang senyales ng tulong? Kung ito ang huli, natatakot ako na may gulo pa.
Na-diskeril ang tren, dapat ay nalaman na ang kalapit na lungsod, ngunit hindi ko alam kung kailan darating ang mga resquare mula sa federal government. Ang Skeleton Evil Soul Master at ang Clown Evil Soul Master ay sunod-sunod na nahulog, at sa kapangyarihan ng lahat, ang iba pang makapangyarihang Evil Soul Masters ay mabilis na naresolba. Sa malakas na kontrol ni Xu Xiaoyan, ang mga Evil Spirit Master na ito ay hindi makatakbo kahit na gusto nila. Sa di kalayuan, mabilis na bumalik si Jin Yu, at lahat ng nakaitim na papatay sa mga pasahero ay napatay nito. Hindi na mukhang ahas si Jin Yu. Ito ay higit sa 7 metro ang haba, at ang buong katawan ay makikinang na ginto. Ang dalawang protrusion sa ulo ay napakahalata, at isang pares ng harap claws ay ipinanganak sa ilalim ng tiyan, matalim claws. Ang paghawak sa lupa ay maaaring gawing mas mabilis ang paggalaw nito. Ang isang pares ng gininto ang mata ay naglalabas lamang ng malambot na liwanag kapag tumitingin kay Tang Wulan, at kapag tumitingin sa iba pang mga bagay, palagi silang mukhang walang pakialam. Iyon ang unang espiritu ni Tang Wulan, at binigyan nito si Tang Wulan ng mga kasanayan sa paikot-ikot at ang asul na Silver Spike Formation. Sa makatuwid, ang dalawang espiritong kakayahan na ito ay maaari ding gamitin sa sarili nitong. Ang lakas ng katawan ay pinangangalagaan ng dugo ng Golden Dragon King, at ito ay higit na parang dragon. Ang mga kaluluwa ay maaaring lumago, ngunit sa pangkalahatan, ang paglago ng mga kaluluwa ay pangunahing nakasalalay sa pagsipsip ng espiritual na kapangyarihan mula sa platform ng pag-akyat. Ngunit si Jin Yu ay malinaw na sumisipsip hindi lamang ng espiritual na kapangyarihan, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng chi at dugo mula kay Tang Wulan. Sa tuwing maa-unlock ang selyo ng Golden Dragon King, mag-evolve ito kasama nito. 3 taon nang nasa Dragon Valley si Tang Wulan at ang pagsipsip ng mga Dragon Spirit na iyon ay magkakaroon din ng malaking pakinabang sa kanya. Kahit na ang kilya na nakuha mula sa Tyrannosaurus ay malayo pa rin, ang ebolusyon nito ay napakatuloy-tuloy. Sa bilis na ito ay magiging isang tunay na dragon balang araw. Sige, bilasan natin at iligtas ang mga tao. Hindi ko alam kung nagpadala ng hudyat ang Evil Soul Master para humingi ng tulong. Sana ay may maipadala ang Federation sa lalong madaling panahon. Iligtas muna natin ang mga tao. Sumimangot si Ye Xinglan. Hindi alintana kung ang Evil Spirit Master ay may reinforcements, imposibleng makaalis sila ng ganito ngayon. Hindi ko alam kung ilang pasahero na ang napatay sa tren, pero mas marami na rin ang mga pasaherong kailangang iligtas ang kanilang buhay. Ang lahat ay hindi mahusay sa paggamot, ngunit ang pagbawi ni Xu Lizhi ng malaking meat bun ay maaaring makatulong sa mga nasugatan na madagdagan ang kanilang mga pagkakataon na magamot. Sinabi ni Tang Wulan kay Xu Lizhi, sa makatwiran, bigyan kami ng isa sa iyong pangatlo, ika-4, at ika-5 soul skill bonds. Kung sakaling huli na para sa Evil Soul Master na lumitaw bilang mga reinforcement. Okay. Sumang-ayon si Xu Lizhi at nagsimulang kantahin ang spell. Isa-isang lumitaw ang mga bond, at dali-dali itong kinuha ng lahat. Sa pagdami ng battle armor sa spirit power, ang kabuuang spirit power ni Xu Lizhi ang pinakamalakas sa lahat ng tao. Habang gumagawa ng mga tinapay, ang lahat ay mabilis na sumugod sa karwahe. Sa pagliligtas ng mga tao, ipinakita ni Tang Wulan ang kanyang kakaibang kalamangan, at ang martial arts ng Blue Silver Emperor ay nagbukas, at nagbuhos ang malalaking baging sa karwahe na parang sawa. Maaari silang maging mga jack upang buksan ang nakakompress na espasyo, o mga stretcher upang maingat na ilabas ang mga nasugatan. Sa ilalim ng kontrol ng espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan, may iligtas niya ang mga tao ng pinakamabilis. Sinundan lang siya ng iba, at ang mga nasugatan na inilabas ng Blue Silver Emperor mula sa karwahe, nagsagawa sila ng ilang emergency na paggamot, at pinalamanan ni Xu Lizhi ang isa pang recovery bag. Patatagin ang kalagayan ng mga nasugatan. Ang unang ilang mga karwahe ay walang pagkakataon na gumaling, at lahat sila ay pinatay ng masamang espiritong Panginoon. Ngunit sa kabutihang palad, natalo nila ang Panginoon ng masamang espiritu. Sa mas maraming karwahe sa likod, bagaman mataas pa rin ang bilang ng nasawi, higit sa 1/4 ng mga tao ang nakaligtas. Marami sa kanila ang malubhang nasugatan, at ang ilan sa mga hindi gaanong nasugatan ay nagpapatatag. Matapos makaramdam ng emosyon, nagsimula na rin siyang tumulong sa mga sugatan. Sa wakas ang lahat ay gumagalaw sa magandang direksyon. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila isang doktor ang tumakbo kay Tang Wulan, "Hello, salamat sa pagligtas sa lahat. Mayroon bang balita tungkol sa kung kailan darating ang mga resquare? Maraming malubhang nasugatan ang hindi maaaring maantala, lalo na ang mga panloob na organo. Para sa mga malubhang nasugatan, ang pagkakataong mailigtas ay mas mababa sa bawat pagkaantala." Sumimangot si Tang Wulan at sinabing, "Wala akong communicator, at hindi ko makontak ang mga kalapit na lungsod. Ni hindi ko alam kung nasaan tayo ngayon." Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kaunting pagkabigo, "Kung gayon ay walang paraan. Maghihintay lamang ako." Ngunit ang lahat ng mga tren na ginagabayan ng kaluluwa ay may mga sistema ng pagpoposisyon. Kung may mali, sila ay makikilala sa unang pagkakataon. Ang lugar na ito ay nagkataon sa pagitan ng dalawang lungsod. Sa paglaon, ang rescue team ay dapat na tumagal ng ilang oras upang dumating. Ngayon ay magagawa lamang nito ang lahat at sundin ang kapalaran.
Gayon ba ang ilang mga simpleng paggamot ay una? Aid kit sa kotse, tulungan mo ako, malaki ang maitutulong nito. Okay, salamat sa iyong pagsusumikap. Tumango si Tang Wulan. Lumuhod si Xu Xiaoyan sa lupa, maingat na binalutan ang sugat sa kanyang braso para sa isang nasugatan, at mahinang sinabi, ayos lang, okay ka, pero bali ang buto ng braso. Aayusin kita, huwag kang gumalaw, iyon lang. Humiga ng tahimik, at pagdating ng Square, dadalhin ka namin sa ospital. Matandang lalaki ang pinagamot niya. Bagamat namumutla ang kanyang mukha dahil sa sakit, mukhang kalmado ang matanda, salamat batang babae, para ka lang isang anghel. Salamat sa pagkatalo mo sa mga malupit na gangster na iyon. Masasabi mo ba sa akin? Saan ito nanggaling? Bahagyang ngumiti si Xu Xiaoyan, kami ay mga estudyante ng Shrek Academy. Natigilan ang matanda, Shrek Academy. No wonder. Inalaw siya ni Xu Xiaoyan, okay lang, nakahiga ka dito, tutulungan ko ang ibang tao. Tulad ng sinabi niya, ngumiti siya sa matanda, tumayo at tumakbo sa iba pang nasugatan. Pagtingin sa kanyang figure, bahagyang sumimangot ang matanda at bumantong hininga, napakagandang babae. Si Shrek ay karapat-dapat na maging numero 1 akademya sa mainland China. Bilang karagdagan sa lakas, may isang karakter na hindi maabot. Sa sandaling ito, biglang lumaki ang mga mag-aaral ng matanda, at sumigaw, babae, mag-ingat ka. Isang lilang itim na anino, hindi ko alam kung kailan, tahimik na dumating sa likod ni Xu Xiaoyan. Tinusok nito ang likod niyang puso na parang kidlat. Napakabigla nito, at biglang hindi makapag-react ang lahat. Pero halatang gumana ang mahigpit na sigaw ng matanda. Napakayaman ng karanasan sa pakikipaglaban ni Xu Xiaoyan. Nang marinig niya ang boses ng matanda, bumagsak ang buong katawan niya. Bukod dito, ang sandata ng labanan sa kanyang katawan ay isinusuot sa lahat ng oras, at hindi na binawi. Natatakot ako sa mga kaaway na maaaring lumitaw anumang oras. Ang lila-itim na liwanag ay halos dumaan sa kanyang likod, si Xu Xiaoyan ay bumantong hininga, at ang buong tao ay pinalayas ng ilaw upang lumipad palabas, direktang tumama sa isang tren sa hindi kalayuan at pagkatapos ay tumalbog pabalik. Ang kaunting liwanag ng bituin ay namumulaklak sa madilim na asul na sandata ng labanan, sinusubukang lutisin ang suntok hanggat maaari. Ngunit ang pag-atake ng kalaban ay masyadong malakas, at ang kanyang sandata sa labanan ay napunit ng isang malaking butas, ngunit sa kabutihang palad, nakaharang ang sandata ng labanan sa halos lahat ng epekto. Naramdaman na lang ni Xu Xiaoyan na nanlamig ang kanyang katawan at nagmamadaling hinikayat ang kanyang espiritong kapangyarihan. At the same time, nabigla ako. Ang biglaang pagbabago dito, nag-react agad ang Shrek 7 Devils at ang iba pa. Xiaoyan. Umungol si Le Zhenghao, ang kanyang mga pakpak ay kumikapos ng buong lakas sa likod niya, ang pangalawang singsing ng espiritu ay kumislap, at ang banal na espada ay nabitawan, halos hamarang sa katawan ni Xu Xiaoyan sa isang iglap. Ang lilang itim na liwanag ay tumigas, at isang figure din ang lumitaw mula sa kadiliman. Iyon ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may sobrang maputlang mukha. Dark purple ang mata niya. Tumingin siya kay Le Zhenghao at malamig na sinabi, pinatay mo ako. Mamamatay kayong lahat. Walang battle armor sa taong ito, ngunit ito ay nagbibigay sa mga tao ng isang lubhang madilim na kapaligiran. Walang pakialam si Le Zhenghao kung sino ang nasa harapan niya. Nang mapanood niya si Xu Xiaoyan na itinutulak sa ere ng taong ito, naramdaman niyang malapit nang tumalon ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Ang gintong liwanag ay sumabog sa kanyang mga mata, ang mga pakpak ay nakabuka sa kanyang likuran, ang ikaapat na singsing ng espiritu ay agad na umilo, ang buong hininga ay tumaas sa geometric na multiple, at ang anghel ay bumaba. Lumabas ang walang bisa, at ang banal na espada ay tumama sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na parang kidlat. Isang lilang itim na halo ang umusbong mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, at isang kabuuang 8 spirit ring ang lumabas mula sa kanya ng walang babala. 3 lila at 5 itim. 8 espiritong singsing ang nag-alis sa kanyang katawan. Pagharap sa banal na espada ni Le Zhenghao, hindi man lang siya nakaiwas. Hayaang maputol ang banal na espada. Nang ang banal na espada ay tumama sa lilang itim na halo na may mainit na banal na liwanag na apoy, naramdaman na lamang ni Le Zhenghao na ang kanyang liwanag ng espada ay tila nabasag sa maputik na latian, at hindi na makakapasok dito ng malalim sa loob ng kalahating minuto. Ang mas ikinagulat niya ay ang bahagi ng banal na espada na pumutol sa lila itim na liwanag ay agad na nahawahan ng lila itim na liwanag, at ang banal na liwanag ay nilamon at mabilis na natunaw. Ito ay... Nagulat si Le Zhenghao. Malamig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, labis kong kinasusuklaman ang sagradong aura. Gaya ng sinabi niya, kumaway siya kay Le Zhenghao, isang purple-black light ang bumulaga, at iginuhit ito ng diretsyo sa kanya. Sa oras na ito, nahayag ang karanasan ng Shrek 7 Devils. Sa pagharap sa pag-atake ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi nagpanik si Le Zhenghao. Natapakan niya ang multo at nawala ang mga yapak, at umatras na parang kidlat. Kasabay nito, ang sagradong liwanag ay pinakawalan, at isang sagradong liwanag ang direktang sumikat sa kanyang sarili. Ang mabilis na tugon ay nagdulot sa kanya ng pag-iwas sa lilang itim na liwanag na harapan, ngunit dinala sa isang punto.
Ang proteksyon na maskara na inilabas ng banal na liwanag at ang sandata ng labanan ay halos hindi nakaharang sa purple-black light, ngunit naramdaman pa rin ni Lezengyo na gumagalaw ang purple-black light. Nagkalat ang kanyang katawan. Maaari bang marumi kahit ang kapangyarihan ng kaluluwa? Masiglang sumunod, at ang kanyang katawan ay hinimok na paikutan at lumipad palabas. Ngunit sa sandaling ito, isang malaking kamay ang lumitaw sa kanyang likuran, at hinayla siya palabas ng manipis na hangin. Kasabay nito, ang isang pares ng higanteng martilyo ay nag-volley pababa mula sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dumiretso sa kanya at basagin ito. Isang bakas ng pang-aalipusta ang lumitaw sa sulok ng bibig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Biglang hinawakan ng kanyang mga kamay ang langit, ang lilang liwanag ay bumungad sa kanyang mga mata, at ang ikatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag. Isang malakas na lilang liwanag ang biglang sumiklab. Mula sa loob palabas, ito ay parang bambang sumabog, na nagliliwanag sa paligid. Hinayla lang ni Tang Wulan si Lezengyo pababa, at biglang sumigaw ng masama. Ang mga dobleng martilyo ni Yuanan Yahui ay nahulog at natama ng lilang liwanag, at sa kanyang kapangyarihan, siya ay agad na tumalbog. Ang nakatagong figure ni XE ay kinailangan ding umatras ng napakabilis sa isang iglap. Dumaan si Ye Xinglan gamit ang isang sword light, at tumalbog din palayo. Ang mas nakakatakot ay nahanggat ito ay nadikit sa lilang liwanag, ito ay mabilis na mahahawahan ng lila. Ang lilang liwanag ay puno ng malamig at masamang aura, pati na rin ang nakakatakot na kaagnasan. Napakalaki ng pares ng higanteng martilyo ni Yuanan Yahui kaya ang bahaging tumama sa lilang liwanag ay nagsimula ng matuno. Upang mapakilos ang espiritu o kapangyarihan upang labanan, maaari lamang bawasan ang bilis ng paglusaw. Tumalikod si Lezengyo at sumugod sa gilid ni Xu Xiaoyan, binuhat siya, ikinapak ang kanyang mga pakpak, at lumipad na parang kidlat. Hindi umatras si Tang Wulan. Sa oras na ito, bilang core ng koponan at kaluluwa ng Shrek 7 Devils, kailangan niyang bumili ng oras para sa kanyang mga kasosyo, hindi pa banggitin na napakaraming sugatan sa lupa. Isang nagagalit na dagandong ng dragon ang umalangaw mula sa kanya, at si Tang Wulan ay may hawak na gintong sibat ng dragon, at ang gininto ang liwanag ng kanyang sandata sa pakikipaglaban ay namumulaklak sa kanyang buong katawan. Dumiretso sa pinalawak na purple mask para mabutas ito. Ang brownish-yellow halo na lumitaw kanina ay muling lumabas sa kanyang dibdib, na nagpalubog sa lupa. Kasabay nito, ang mga asul na pilak na emperador ay dumagsa, na pinagsalikop ang mga nasugatan ng sunod-sunod, at silang lahat ay lumipad palabas sa isang direksyon. Sa oras na ito, marami akong hindi maasikaso. Ang pagliligtas ng buhay ay ang pinakamahalagang bagay. Sa di kalayuan, inikot ni Shulizi ang kanyang mga kamay at ginamit ang natatanging kakayahan ng Tangsek para kontrolin ang crane at hulihin ang dragon, hinuli ang mga sugatan na tumapon kay Tang Wulan. Tinusok ng gintong dragon na sibat ang lilang liwanag, at unang naramdaman ni Tang Wulan ang maputik na sensasyon na parang isang latian. Ang lilang liwanag ay kumalat sa kahabaan ng gintong sibat ng dragon ng walang pagbubukod, sinusubukang damumi ito at masira ito. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang hugis diamante na pattern ng ilaw ng Golden Dragon Scale sa bahagi ng Golden Dragon Spear na tumusok sa purple mask. Pagkatapos, ang gintong liwanag ay pinakawalan, at ang dragon ay umawit, biglang kumawala sa lilang liwanag. Kaagad pagkatapos, isang gintong ulo ng dragon ang lumabas mula sa dulo ng baril, at ang gintong dragon ang yumanig sa kalangitan at dumiretso sa dibdib ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi lang iyon, sumigaw si Tang Wulan, ang gintong dragon ay umungal. For more videos, please like, share and subscribe.